Tatlong munting batang lalaki na may edad 2 taon ay hindi pa kailanman nakapagsalita ng kahit isang salita hanggang sa araw na napansin nila ang isang matandang babae na nakaupo sa bangketa sa labas ng kanilang tahanan. Ang sumunod na mga pangyayari ang nagpaiyak sa kanilang mayamang ama at tuluyang nagbago sa kanilang mga buhay. Ang villa na matatagpuan sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong lugar sa Milan ay tila isang panaginip, ngunit sa loob ng mga pader nito ay may namamayaning masakit na katahimikan. Si Marco Ferretti, isang matagumpay na negosyante sa industriya ng teknolohiya, ay nakatayo sa bintana ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ang 3 niyang anak na lalaki na naglalaro sa hardin. Sina Leonardo, Matteo at Tomaso, mga triplets na 2 taong gulang, ay tumatakbo sa gitna ng makukulay na bulaklak, nagtatawanan at tila masayang masaya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang kailanman nakapagsalita ng kahit isang salita. 2 taon na. 2 buong taon na ang lumipas mula nang sila'y ipanganak. At ni minsan ay wala sa kanila ang nakapagsabi ng daddy, mommy o kahit hindi. Ang pinakamagagaling na doktor sa bansa ay nagsuri sa mga bata. Lahat sila ay may parehong konklusyon. Wala namang anumang pisikal na problema sa kanila. Perpekto ang kanilang pandinig. Nauunawaan nila ang lahat ng sinasabi sa kanila. Sumusunod sila sa mga utos, ngunit pinipili lamang nilang manahimik. Lumayo si Marco sa bintana at napatingin sa litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakangiti sa kanya si Chiara mula sa likod ng salamin. Ang kanyang mga matang berde ay buhay na buhay. Nakapirmi sa isang sandaling lahat ay may kabuluhan pa. 18 buwan na mula nang siya'y pumanaw, isang biglaang karamdaman ang kumuha sa kanya sa loob lamang ng ilang linggo. Iniwang mag-isa si Marco kasama ang 3 sanggol na kailanman ay hindi na maririnig ang boses ng kanilang ina. Sayo nila namana ang mga mata, bulong niya sa litrato, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Lahat sila, pero hindi ka na nila maririnig na inaawitan sila. Hindi nila malalaman kung paano ka tumawa. Sa ilang gabi, nakaupo si Marco sa nursery habang pinagmamasdan ang pagtulog ng kanyang mga anak. Iniisip kung ang kanilang pananahimik ay may kaugnayan sa pagkawala ni Chiara. Para bang naunawaan ng kanilang maliliit na puso, kahit 6 na buwan pa lamang sila noon, na ang pinakamahalagang tinig sa kanilang mundo ay tuluyan nang nawala. At ngayon ay tumanggi silang gamitin ang sarili nilang tinig. Mabilis niyang pinahira ng kanyang mga mata nang marinig niyang papalapit si Teresa. Natutunan na ng mga kasambahay na huwag banggitin si Chiara. Masyado pa itong sariwa. Masakit pa rin. Ginoong Marco, mahinang sambit ni Teresa ang kasambahay na higit 10 taon nang naninilbihan sa pamilya habang pinutol ang kanyang pagmumuni-muni. Maganda po ang kain ng mga bata sa tanghalian. Humiling pa po ng prutas si Leonardo sa sarili niyang paraan sa pamamagitan ng pagturo at pagpapakita ng ekspresyon sa kanyang mukha. Malungkot nang umiti si Marco. Nakabuo ng sarili nilang paraan ng komunikasyon ang triplets gamit ang mga kilos at ekspresyon ng mukha na labis na ikinagugulat ng lahat sa kanilang paligid. Para bang nagkakaintindihan sila ng hindi na kailangang magsalita. Nauunawaan nila ang isa't isa ng perpekto, ngunit nanatiling nakatago ang mga salita sa kailaliman ng kanilang kalooban. Salamat Teresa, kumusta naman sila ngayon? Puno ng sigla gaya ng dati, ngunit may napansin po akong kakaiba. Anong klaseng kakaiba? Tanong ni Marco. Saglit na nag-isip si Teresa, waring hinahanap ang tamang salita. Matagal po silang nakatayo sa bintana ng sala, nakatitig sa kalsada. May bagay po sa labas na talagang nakaagaw ng atensyon nila. Napakunot ang noo ni Marco
Ang villa ay nasa isang tahimik na kalsadang tirahan kung saan bihira ang pangyayaring makakaaliw sa ganun kabata. Titingnan ko kung ano yon, sabi niya habang patungo sa sala. Pagpasok pa lang niya sa malawak na silid na may matataas na bintanang tanaw ang kalsada, agad niyang naunawaan kung ano ang umagaw sa atensyon ng kanyang mga anak. Sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng isang malilim na punong kahoy, nakaupo ang isang matandang babae. Bahagyang natatakpan ng kupas na panyo ang kanyang puting buhok at suot niya ay mga simpleng damit na halatang tinamaan na ng panahon. Katabi niya ang isang telang bag na waring naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian. Matagal na ba siyang nariyan? Tanong ni Marco kay Teresa na sumunod sa kanya sa silid. Kagabi pa po, Ginoo. Akala ko noong una ay dumadaan lang siya, pero nanatili po siya roon buong araw. Natulog pa po siya sa ilalim ng punong iyon. Masinsinang pinagmasdan ni Marco ang babae. Hindi siya namamalimos o gumagambala kaninuman. Payapa lamang siyang nakaupo roon, nakatanaw sa kalsada na may kakaibang katahimikang hindi mo maiwasang mapansin. At interesado roon ang mga bata? Sobra po, hindi ko pa po sila nakita na ganoon katagal mag-focus sa isang bagay. Nakatayo po sila sa bintana na hindi gumagalaw, nagtuturo at nagpapakita ng mga kilos na parang may gusto silang iparating. Sa sandaling iyon, narinig sa buong bahay ang mga maliliit at mabilis na yabag. Dumaluhong sa sala ang tatlong bata, suot pa rin ang kanilang pajama mula sa kanilang pagtulog sa hapon. Si Leonardo, ang pinakamatapang sa tatlo, ay dumiretso agad sa bintana at sabik na itinuro ang kalsada. Sumunod sina Mateo at Tomaso at sa loob ng ilang segundo, nakadikit na ang tatlong bata sa salamin, nakatitig sa matandang babae na may kakaibang pagtuon na hindi pa kailanman nakita ni Marco. Tingnan mo nga yan, bulong ni Marco kay Teresa, parang kilala talaga nila siya. Iyan din po ang iniisip ko, Ginoo, kakaiba talaga ang kanilang reaksyon, pero sa magandang paraan. At tila naramdaman ng matanda ang kanilang mga mata, itinaas niya ang ulo at nakita ang tatlong munting mukha sa bintana. Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa kulubot niyang mukha at itinaas niya ang kamay sa isang banayad na kaway. Agad at hindi inaasahan ang naging tugon ng triplets. Pumalakpak si Leonardo, nagsimulang tumalon sa tuwa si Mateo, at si Tomaso naman ay tumakbo papunta sa pintuan ng sala, parang determinado siyang lumabas at salubungin ang matanda. Nanatiling nakatayo si Marco sa gulat. Sa loob ng 2 taon, hindi pa kailanman nagpakita ng ganitong sigla ang kanyang mga anak para sa isang di kilalang tao. Hindi ako makapaniwala, mahina niyang bulong. Ginoong Marco, tawag ng may pag-aalalang tinig ni Sara, ang pangunahing yaya ng mga bata habang papasok sa silid. Sinubukan ko pong paliguan sila pero ayaw po talaga nilang lumayo sa bintana. Hayaan mo muna silang manood, sagot ni Marco, lubos na nabighani sa tagpong nagaganap sa kanyang harapan. Tumayo na ang matandang babae mula sa kanyang kinauupuan at lumakad ng ilang hakbang papunta sa direksyon ng villa. Huminto siya bago pa makarating sa gate, na natili sa isang magalang na distansya pero muling kumaway sa mga bata. Muling nagsaya ang mga bata sa sobrang tuwa at halos siguradong nakita ni Marco na gumalaw ang labi ni Tomaso, waring tinatangkang bumigkas ng salita. Napansin mo ba yon? Tanong niya sa mga kasambahay. Parang sinubukan ni Tomaso na magsalita. Lumapit sina Teresa at Sara sa salamin at mabuting pinagmasdan ang bawat detalye. Tahimik na nakatayo ang matanda sa bangketa, may banayad na ngiti sa labi. May kakaiba sa kanyang mga mata, isang tunay na lambing na wari bang umabot sa kaluluwa ng mga bata. Ginoo, maingat na sambit ni Sara, marahil mas makabubuting lapitan ko siya. Wala po tayong alam tungkol sa kanya o sa kanyang pinagmulan.
Sandali lang, pigil ni Marco. May malalim na kutob sa kanyang kalooban na nagsasabing hayaan muna ang sandaling iyon na mangyari ng kusa. Hindi naman siya nanggugulo at tingnan mo kung paano umasta ang mga bata. Hindi ito maikakaila. Sina Leonardo, Mateo at Tomaso ay tila mas buhay kaysa dati. Masigla silang kumikilos, malawak ang mga ngiti at tila determinado silang makipag-ugnayan sa babae kahit may salamin na naghihiwalay sa kanila. At pagkatapos ay may ginawa ang matanda na hindi inaasahan. Ipinatong niya ang kanyang palad sa kanyang puso at iniunat ang kabilang kamay sa mga bata, waring naghahatid ng pagmamahal sa malayo. Ang sumunod na nangyari ay tila isang mahika. Isa-isa, ipinatong ng 3 bata ang kanilang maliliit na kamay sa kanilang dibdib, ginaya ang kilos ng matanda na may perpektong pagkakatulad. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, bulong ni Teresa. Ito na yata ang pinakamagandang sandali na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco. May kakaibang bagay na nagaganap, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit wari ito mismo ang matagal nang hinihintay ng kanyang mga anak. Sa loob ng 24 na buwang mahaba, ginawa na niya ang lahat upang mahikayat silang magsalita. Mga speech therapist, makabagong programa, mga espesyal na laruan para sa pag-unlad ng wika, wala sa mga ito ang nagbunga. Ngunit narito ngayon ang isang ganap na estranghera sa kalsada at ginising nito ang isang tugon sa kanyang mga anak na ni isang dalubhasa ay hindi kailanman nagawa. Sino ba talaga ang babaeng ito? Mahina niyang bulong sa sarili. Sana po ay alam natin, Ginoo, pero mukhang agad silang nakaramdam ng koneksyon sa kanya, sambit ni Sarah. Nanatili pa roon ang matandang babae ng ilang minuto, patuloy na nagpapalitan ng mga mapagmahal na kilos kasama ang mga bata. Pagkatapos tila alam niyang hindi siya dapat magtagal, muling kumaway ng huling beses at bumalik sa kanyang pwesto sa ilalim ng puno. Ayaw pa ring umalis ng triplets sa bintana, nakatayo roon na parang umaasang babalik siya anumang sandali. Wala pang nangyaring ganito kailanman, sabi ni Marco, habang ang isipan niya'y hirap pa ring unawain ang nasaksihan. Parang kilalang kilala na nila siya noon pa man. Kinagabihan, hindi na niya naalis sa isipan ang matanda. Matapos ang hapunan at mailagay sa kama ang mga bata, bumalik si Marco sa bintana ng sala. Nandoon pa rin ang matandang babae. Nakahiga siya sa ilalim ng puno, ang payat niyang katawan ay natatakpan lamang ng manipis, na kumot na halos walang naibibigay na init. Ang hindi nakikita ni Marco mula sa kanyang bintana ay ang luha na dahan-dahang dumadaloy sa pisngi ng matanda. Si Esperanza ay nakahiga sa malamig na lupa, masakit ang mga buto, walang laman ng tiyan sa ikalawang magkasunod na araw. Huling beses siyang kumain ay 2 umaga na ang nakalipas, isang tinapay na nahanap niya sa likod ng isang panaderya. Siguro bukas, lilipat na ako, bulong niya sa sarili, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi sa loob ng 3 taon. Ngunit may pumipigil sa kanya na lumisan, may kung anong bagay sa 3 munting mukhang iyon sa bintana na tila ba kinikilala ang kanyang kaluluwa. Maraming beses na niyang inisip na sumuko, tumayo sa tulay, tumawid sa trapiko. Ano pa ba ang saysay ng pagpapatuloy kung lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng minahal niya ay nawala? 40 taon siyang naglingkod sa mga batang nawalan ng boses at ngayon ni sarili niyang tinig ay tila wala siyang karapatan. Walang nakikinig sa isang babaeng palaboy. Ngunit ngayong gabi may kakaibang pakiramdam. Inilagay ng 3 batang iyon ang kanilang mga kamay sa kanilang puso. Ginaya ang kanyang kilos. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Esperanza na marahil ay hindi pa siya tuluyang nakalimutan ng Diyos.
Baka may isa pang layunin na naghihintay sa kanya sa likod ng matataas na tarangkahan na iyon sa loob ng magarang villa. Hinigpitan niya ang kumot sa kanyang balikat at tumingala sa mga bituin. Kung nakikinig ka, mahina niyang dasal, pakiusap, hayaan mo akong makatulong sa kanila. Hayaan mo akong makagawa ng isang huling kabutihan bago ako lumisan. May bahagi sa kanya na gustong lumabas at ipakilala ang sarili, alamin ang kwento ng babae at unawain ang kanyang pinagdadaanan. Ngunit may isa pang tinig sa loob niya na nagsasabing maghintay at pagmasdan muna. Kung tunay ngang gising ang matandang ito sa kung anong damdamin sa kanyang mga anak, kailangan niyang maintindihan ng lubusan ang sitwasyon bago magpasya kung ano ang dapat gawin. Pagsapit ng umaga, gising na ang triplets bago pa ang karaniwang oras nila. Dumiretso agad sila sa bintana ng sala. Nung gabing nakalipas, matapos matulog ang lahat, ginawa ni Marco ang nakagawian niya. Pumunta siya sa kwarto ng mga bata at umupo sa sahig sa gitna ng 3 maliit na kama, nakikinig sa kanilang paghinga. Hindi ko alam kung naiintindihan ninyo ako, bulong niya sa dilim. Sinasabi ng mama ninyo na naiintindihan ng mga bata ang lahat kahit hindi pa nila ito nasasabi, kaya maniniwala ako sa kanya. Inabot niya at marahang hinaplos ang buhok ni Leonardo, ang pisngi ni Mateo at ang maliit na kamay ni Tomaso. Patawad kung hindi ko ito kayang ayusin. Sinubukan ko na ang lahat. Gumastos na ako ng lampas sa kaya kong bilangin. Nakiusap ako sa mga doktor, mga espesyalista, kahit kanino na handang makinig. Pero wala pa ring gumagana. Nanginig ang kanyang tinig at pakiramdam ko'y bigo ako. Parang nabigo ko rin siya. Tumingala siya sa kisame, iniisip si Chiara sa kung saan mang bahagi ng langit. Alam mo sana kung ano ang dapat gawin, mahinang wika niya. Palagi mong alam, meron kang kakayahang unawain sila kahit walang salita. Baka kaya hindi sila nagsasalita dahil ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa kanila ay wala na. Kumikilos sa pagtulog si Leonardo at naglabas ng munting tunog. Nanatiling tahimik si Marco, umaasang iyon na ang unang salita. Ngunit bumaliktad lamang ang bata at nagpatuloy sa pagtulog. Nanatili si Marco roon hanggang halos magbukang liwayway. Binabantayan ang kanyang mga anak. Pakiramdam niya'y lubos na walang magawa, pero punong-puno ng pagmamahal. Nakaupo na ang matanda sa kanyang nakasanayang pwesto at sa sandaling nakita niya ang mga bata, binati niya sila ng isang ngiti at kaway na para bang muling nagkita ang matagal ng magkakaibigan. Hindi pa rin siya umaalis doon, puna ni Teresa habang inilalapag ang almusal ng mga bata. At parang mas sabik pa sila ngayon kaysa kahapon, dagdag ni Sara. Masusing pinagmasdan ni Marco ang kanyang mga anak higit pa sa dati. May di maipagkakailang pagbabago sa kanila ngayong umaga, isang bagong sigla, kasabikan na puno ng positibong enerhiya. Paulit-ulit na sinusubukang magsalita ni Leonardo, gumagalaw ang kanyang mga labi na parang may naisip parating. Maingat na kumatok si Mateo sa salamin, sabik na makuha ang pansin ng matanda. At si Tomaso, ang ginawa ni Tomaso ang nagpahinto kay Marco sa kinatatayuan. Bulong siya ng bulong, mahina ang tunog, halos hindi marinig. Ngunit gumagalaw ang kanyang mga labi nang may malinaw na layunin, pilit na bumibigkas ng tunay na mga salita. Halika kayo agad dito, tawag ni Marco sa mga kasambahay, may halong pagkaapurahan sa kanyang tinig. Nagtipon ang lahat at nasaksihan ang parehong tagpo. Si Tomaso, na pinakatahimik sa 3 magkakapatid, ay walang duda na sinusubukang magsalita. Bagaman hindi marinig ang mismong mga salita, hindi maikakaila ang pagbabago. Parang himala ang nasasaksihan natin, mahinang sabi ni Sara, bakas ang emosyon sa kanyang tinig. Pinipigilan ni Marco ang luhang gustong pumatak. Matapos ang 2 buong taon nang walang kahit isang salitang namutawi sa labi ng kanyang mga anak, heto na
May malinaw na palatandaan na maaaring mangyari ang kanilang unang pagsasalita. At nagsimula ang lahat ng ito sa mismong araw na dumating ang misteryosang babaeng iyon sa kanilang buhay. Sino nga ba talaga siya? Ano ang nagdala sa kanya roon? At ano ang mayroon siya na may ganitong matinding epekto sa kanyang mga anak? Isang bagay lang ang lubos na malinaw kay Marco. Ang pagdating ng babaeng iyon ay hindi aksidente. Para bang ang tadhana mismo ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon sa eksaktong oras upang muling gisingin ang mga tinig na matagal nang pinananabikan niyang marinig. 7 araw na ang lumipas at tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay sa tahanan ng mga Ferretti. Tuwing umaga, wala ni isang palya, nandoon ang matandang babae sa parehong pwesto sa ilalim ng malawak na puno. Para bang ang mismong kalawakan ang nagtalaga ng lugar na iyon para sa kanya. At tuwing gigising sina Leonardo, Mateo at Tomaso, agad silang tumatakbo papunta sa bintana ng sala, sabik na masilayan siyang muli. Ginoong Marco, pumasok si Teresa sa opisina, bakas ang pagkabahala sa mukha. May kailangan po akong sabihin tungkol sa mga bata. Inangat ni Marco ang tingin mula sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. May nangyaring hindi maganda? Tanong niya. Tungkol po ito sa babaeng nasa labas, paliwanag ni Teresa. May kakaiba pong ikinikilos ang mga bata. Anong klaseng kakaiba? Ayos lang ba sila? Mas ayos pa po sila kaysa dati, Ginoo. At iyon nga po ang nagpapakakaiba sa sitwasyong ito. Umupo si Teresa sa silyang nakaharap sa mesa. Kahapon po, hinila ako ni Leonardo papunta sa bintana. Paulit-ulit niyang itinuro ang babae at gumawa ng mga kilos na hindi ko pa nakita noon. Parang pilit niyang ipinapahiwatig ang isang mahalagang bagay. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Sa loob ng 2 taon, hindi pa kailanman ipinakita ng kanyang mga anak ang interes na makipag-ugnayan sa iba maliban sa isa't isa. Para bang mayroon silang sariling mundo kung saan sila lamang ang nagkakaintindihan. May isa pa po, patuloy ni Teresa. Kahapon din, nakita ko si Mateo na yumuko palapit sa taingan ni Tomaso at bumulong. Hindi ko po narinig pero kitang-kita ko ang galaw ng kanyang labi. Bumibigkas siya ng mga salita. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. At sumagot po si Tomaso sa parehong paraan, pabulong din. Mabilis na tumayo si Marco. Isa itong napakalaking pagbabago. Hindi na lamang sila sumusubok magsalita. Nag-uusap na sila sa isa't isa gamit ang tunay na salita. Hindi pa ito kailanman nangyari noon. Nasaan sila ngayon? Sa sala po, nakatayo sa bintana gaya ng nakagawian. Agad na tumakbo si Marco patungong sala at nadatnan ang tanawing pamilyar na sa kanya. Ang 3 munting bata ay nakadikit sa bintana, buong siglang nakatitig sa matandang babae. Ngunit may kakaiba ngayong sandali. May di maipaliwanag na enerhiya sa paligid na ramdam niya mula sa kabila ng silid. Nakaupo pa rin ang matanda sa dati niyang pwesto. Ngunit ngayon ay may hawak siyang isang bagay. Mukha itong karton na may nakaguhit o nakasulat. Nang makita niyang pinagmamasdan siya ng mga bata mula sa bintana, lumiwanag ang kanyang mukha sa isang ngiti at itinaas niya ang karton para makita nila. Hindi ito maaaring totoo, bulong ni Marco habang pinagmamasdan ang reaksyon ng triplets. Nagsimulang pumalakpak si Leonardo sa sobrang tuwa. Tumatalon naman si Mateo na parang nakatanggap ng pinakamasayang sorpresa sa buong mundo. At si Tomaso? Ang sumunod na ginawa ni Tomaso ay nagpahinto sa paghinga ni Marco. Ipinatong ng bata ang kanyang maliit na palad sa salamin at binuka ang mga labi, pilit na bumibigkas ng mga salita. Ano ang nakaguhit sa kartong iyon? Tanong ni Marco ng malakas. Lumapit si Sarah na kanina pa sinusubukang pakainin ang mga bata ng merienda. Ginoong Marco, wala po silang interes sa pagkain ngayon. Buong atensyon nila ay nasa bintana. Hayaan niyo na sila, sagot niya tuluyang nahuhumaling sa tagpo.
Mas mahalaga ang nangyayari ngayon kaysa sa anumang merienda. Sa mismong sandaling iyon, tumayo ang matandang babae at lumakad ng ilang hakbang palapit sa bahay. Nanatili pa rin siya sa labas ng bakuran, maingat na hindi lumalagpas. Ngunit mas malapit siya ngayon kaysa sa dati, puno ng tuwa ang mga bata. At saka nangyari ang hindi inaasahan, biglang kumaripas ng takbo si Tomaso mula sa sala. "Tomaso!" sigaw ni Sara habang humahabol sa kanya. "Saan ka pupunta?" Sumunod sina Marco at Teresa kay Sara na mabilis na tumakbo sa mga pasilyo ng villa. Si Tomaso, buo ang loob na parang may mahalagang misyon, ay diretsyong nagtungo sa pangunahing pintuan. Sumunod naman agad sina Leonardo at Mateo sa kanilang kapatid na para bang alam nila ng eksakto kung ano ang balak niyang gawin. Gusto nilang lumabas, naisip ni Marco na may halong pagkabigla. Gusto nilang makilala ang babaeng iyon. Naabutan ni Sara si Tomaso ilang sandali bago nito marating ang pinto, ngunit ang naging reaksyon ng bata ay masakit panoorin. Napahagulhol siya ng iyak na hindi pa nila kailanman narinig. Hindi ito karaniwang pag-iinarte ng bata o pag-iyak ng pagod. Isa itong iyak ng matinding dalamhati na para bang pinigilan siyang gawin ang isang bagay na lubhang mahalaga sa kanya. Agad ding napaiyak sina Leonardo at Mateo kasabay ng kanilang kapatid. Sa ilang sandali lamang, ang buong villa ay napuno ng tunog ng pagdadalamhati na kayang durugin ang pinakamatigas na puso. "Ginoong Marco," ani Sara na halatang nababahala, "hindi ko pa po sila narinig umiyak ng ganito. Ano pong dapat kong gawin?" Tinitigan ni Marco ang kanyang mga anak at nakaramdam ng hapdi sa dibdib. Hindi ito simpleng pag-aalburuto. Tunay na sakit ang nararamdaman ng mga batang ito. Parang may bigla na lamang binawi sa kanila na isang bagay na napakahalaga. "Bitawan mo si Tomaso," mahina niyang sabi. "Po, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang lumapit sa kanya." Pero Ginoo, 2 taong gulang pa lang po siya. At ang babaeng iyon ay isang mahinahong kaluluwa na gumagawa ng mga himala sa mga anak ko. Matatag na sagot ni Marco. Sa loob ng 7 araw, ipinakita nila ang progreso na noon ay imposibleng isipin. Nag-alinlangan si Sara sa loob ng ilang sandali, ngunit sa huli ay sumunod. Sa mismong sandaling binitiwan si Tomaso, tumigil agad ang kanyang pag-iyak at tumakbo patungo sa pinto. Sumunod si Marco, sabik na makita kung hanggang saan dadalhin ng bata ang kanyang determinasyon. Nakarating si Tomaso sa pinto at tumayo sa dulo ng kanyang mga daliri, pilit inaabot ang seradura. Nang mapansing hindi niya ito kayang abutin, humarap siya sa kanyang ama at ginawa ang isang bagay na nagpayanig sa buong pagkatao ni Marco. Itinaas niya ang kanyang munting mga braso at ginalaw ang kanyang labi, malinaw na binubuo ang isang salita, "Daddy." Walang tunog na lumabas pero malinaw na nabasa ni Marco ang salitang binuo sa labi ng anak. Ito ang kauna-unahang beses sa loob ng 2 taon na tinangkang tawagin siya ng kanyang anak bilang Daddy. "Kailangan mo ba akong buksan ang pintong ito?" tanong ni Marco. Nanginginig ang tinig dahil sa emosyon. Mabilis na tumango si Tomaso. Tumakbo rin papalapit sina Leonardo at Mateo sa kanilang kapatid, sabay taas ng kanilang maliliit na braso at tahimik ding binigkas ang salitang Daddy kahit walang lumabas na tinig. Malayang pumatak ang luha sa pisngi ni Marco. Ito ang unang beses na sinubukan ng kanyang mga anak na makipag-ugnayan sa kanya gamit ang salita. At ang naging susi sa pagbabagong ito ay ang misteryosang babaeng naghihintay sa bangketa sa labas. "Sige," sabi niya habang binubuksan ang pinto, "tayo'y magpakilala sa kahangahangang ginang na ito." Nagmadaling tumakbo ang 3 bata sa hardin. Si Marco'y kasunod agad at sina Teresa at Sara ay sumunod din.
Pagdating nila sa gate, biglang huminto ang triplets at tumitig sa matandang babae na para bang nakikita nila ang isang nilalang mula sa langit. Nakatiklop na ang karton at suot ng matanda ang isang ngiti na may init na kayang punuan ang pinakamalungkot na kaluluwa. Kumikinang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang mga bata ng malapitan. "Magandang hapon," bati ni Marco habang binubuksan ang gate. "Ako ang ama nila, si Marco Ferretti." "Magandang hapon." Ang tinig ng babae ay banayad na parang pelos. "Napakabibihirang mga bata ang meron ka. Ako po si Senyora Speranza." "Speranza, sadyang bagay sa kanya ang pangalang yon." "Senyora Speranza, kung maari ko pong itanong, 1 linggo na po kayong naririto. Tila ba lubos na nabighani ang aking mga anak sa inyo? Wala pa po akong nakitang ganyan na naging reaksyon nila sa kahit kanino." Namumuo ang luha sa mata ni Speranza. "Napakatalino ng mga batang ito," malumanay niyang sagot. "Pakiramdam ko'y may mahalaga silang taglay na kailangang marinig ng mundo." Lumapit si Tomaso kay Speranza na may buong tiwala at walang alinlangang kahit kaunti. Yumuko ang matandang babae upang makipagtitigan sa kanya at iniabot ang kanyang kamay. Agad na hinawakan ito ni Tomaso nang hindi nag-isip at saka may isang tunay na kahanga-hangang bagay na nangyari. Binuka niya ang kanyang labi at bumulong, napakahina na halos hindi marinig. Nonna. Bumagsak ang katahimikan sa lahat ng naroroon. Nakalimutang huminga si Marco. Tinakpan ni Sara ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Napaiyak si Teresa. Nagsalita si Tomaso. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya, nakapagbitaw siya ng totoong salita at pinili niyang tawagin ang babaeng ito na hindi naman niya kilala na Nonna. Nagsalita talaga siya, sambit ni Marco, hindi makapaniwala. Ngumiti si Speranza habang dumadaloy ang luha sa kanyang kulubot na pisngi at marahang hinaplos ang mukha ni Tomaso. "Kamusta, munting anghel?" mahinahong sabi niya. "Anong galak na marinig sa wakas ang iyong matamis na tinig." Lumapit din sina Leonardo at Mateo sabay hawak sa magkabilang kamay ni Speranza. At saka, na para bang isa lamang itong karaniwang sandali, sabay silang bumulong. "Nonna!" Tuluyang nabuwag ang emosyon ni Marco. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng kanyang anak ay nakapagsalita ng unang beses. At sa hindi kapani-paniwalang paraan, iisa ang salitang kanilang pinili, Nonna. "Paano ito nangyayari?" tanong niya kay Speranza, halos hindi makapagsalita sa dami ng nadaramang emosyon. May mga ugnayan, mahinahong tugon ni Speranza na hindi kailangang ipaliwanag, basta sila ay umiiral. Biglang naputol ang sandali nang marinig ang isang matigas na tinig. "Marco, ano ba talaga ang nangyayari rito?" Lahat ay napatingin. Si Patricia Colombo iyon, ang babaeng nakatira sa kalapit na bahay, papalapit sa gate nakita ang hindi pagsang-ayon sa mukha. "Patricia," ani Marco, pilit pinananatiling kalmado ang boses. "Kumusta ka?" "Kumusta ako? Marco, 7 araw nang nandito ang babaeng yan sa kalye natin. Hindi ito tama." "Senyora Patricia," simula ni Marco sa pagpapaliwanag, "wala naman siyang inistorbo." "Walang inistorbo. Marco, nakatira tayo sa isang maayos at disenteng lugar. Ang may natutulog sa lansangan dito ay hindi katanggap-tanggap. Anong iisipin ng ibang residente?" Dahan-dahang tumayo si Speranza, hindi bumibitaw sa kamay ng mga bata. "Kung ako po ay naging sanhi ng abala, patawad po," mahinahong sabi niya, puno ng dignidad. "Malugod po akong aalis kung iyon ang nais ninyo." "Hindi." Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Marco nang may matinding lakas na ikinagulat pa niya mismo. "Dito ka lang." "Marco?" Kita ang pagkabigla sa mukha ni Patricia. "Tuluyan ka na bang nawalan ng katinuan?" "Hindi, Patricia, pero ngayon lang nagsalita ang mga anak ko at si Senyora Speranza ang dahilan kung bakit." "Nagsalita? Ano ba ang sinasabi mo?"
Ang sinabi ko mismo, 24 na buwan ng ganap na katahimikan. At ngayon lang sila nakapagsalita sa unang pagkakataon. Tiningnan ni Patricia ang 3 bata na mahigpit na nakayakap kay Esperanza na para bang siya ang sentro ng kanilang mundo. Ito ay hindi maaaring totoo. Hirap siyang makahanap ng salita. Hindi maaaring totoo? Ngunit nangyari, buong paniniwalang sabi ni Marco, habang si Senyora Esperanza ay tumutulong sa mga anak ko na umunlad, palagi siyang malugod na tatanggapin dito. Marco, hindi mo pwedeng payagan ng isang taong walang tirahan na manatili sa kalye natin. Ang salitang taong walang tirahan ay bumaon sa paligid na parang kutsilyo. Napansin ni Marco na yumuko si Esperanza, halatang nasaktan, habang ang 3 bata ay lalong dumikit sa kanya para bang binubuo ng protektibong pader sa paligid niya. Patricia, sambit niya ng may kakaibang katahimikan na hindi niya akalaing taglay niya. Ang babaeng ito ay may pangalan. Ang pangalan niya ay Esperanza at hindi siya natutulog sa lansangan. Siya ay panauhin. Panauhin ng sino? Tumalikod si Marco at tumingin sa kanyang mga anak na ang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakatitig sa kanya. Tumingin siya kay Esperanza na tila naglalabas ng isang kabutihan na bihira niyang maranasan sa buong buhay niya. At sa sandaling iyon, nagpasya siya ng isang bagay na magbabago sa lahat. Panauhin siya ng pamilya ko, buong tiwalang pahayag ni Marco. At kung nanaisin niya, maaari siyang manatili rito hanggat gusto niya. Ang ngiting lumitaw sa mukha ni Esperanza ay tila liwanag ng bukang liwayway matapos ang isang walang katapusang gabi ng dilim. Nagsimulang pumalakpak ang 3 bata at sa ikalawang pagkakataon sa araw na iyon, sabay-sabay nilang ibinulong. Nona, nanatiling nakatayo si Patricia, hindi makasagot. Bigla siyang tumalikod at naglakad palayo, halatang galit. Tinitigan ni Marco si Esperanza at sa puso niya ay batid niyang tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi pa rin niya alam kung sino talaga si Esperanza, saan siya nanggaling o kung bakit labis ang naging koneksyon ng kanyang mga anak sa kanya. Ngunit may isang bagay siyang tiyak na tiyak. Matapos ang 20 buwan ng ganap na katahimikan, sa wakas ay natagpuan niya ang susi na makapagbubukas sa puso ng kanyang mga anak patungo sa mundo. Lumipas ang 2 linggo mula nang maging bahagi si Esperanza ng tahanan ng mga Ferretti at ang pagbabago sa triplets ay tunay na kamangha-mangha. Ang villa na dati balot ng katahimikan ay ngayoy pinupuno ng tawanan, banayad na mga bulong at matatapang na pagsubok sa pagsasalita na kayang magpainit sa pinakalamig na puso. Inihanda ni Marco ang isang komportabling kwarto para kay Esperanza sa bahagi ng staff quarters, ngunit mas gusto nitong gugulin ang halos lahat ng oras sa sala, nakaupo sa karpet kasama ang mga bata. Ang lugar na iyon ay naging tagpuan ng mga pang-araw-araw na himala. "Daddy, tingnan mo!" Sigaw ni Leonardo. Ang matamis niyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, isang maliwanag na umaga. Agad na iniwan ni Marco ang kanyang ginagawa sa opisina at tumakbo patungo sa sala. Iyon na ang ikalimang salitang malinaw na nasambit ni Leonardo mula nang dumating si Esperanza. At bawat isa sa mga salitang iyon ay ipinagdiriwang na tila isang dakilang tagumpay. "Anong meron ka diyan, anak?" tanong ni Marco habang lumuluhod sa tabi ng kanyang anak. Itinuro ni Leonardo ang isang piraso ng karton na hawak ni Esperanza sa kanyang mga kamay. Iyon din ang karton na unang nagbigay ng kuryosidad ilang linggo na ang nakalipas, ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na ni Marco ang iginuhit dito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ipininta gamit ang matingkad na krayola sa karton ng 3 batang lalaki na magkakahawak kamay. 3 batang may kulot na buhok, nakakaparehong damit at may ngiting malaanghel.
Ang pagkakahawig sa kanila ni na Leonardo, Mateo at Tomaso ay kapansin-pansin. Higit pa sa kapansin-pansin, tila imposibleng totoo. Speranza, bulong ni Marco, nanginginig ang boses. Kailan mo'y ginuhit ito? Kumikislap ang mga mata ng matanda sa halong paglalambing at pangungulila. Maraming taon na ang nakalilipas, mahal ko. Napakaraming taon na ang lumipas. Pero paano? Paano mo nalaman ang itsura ng mga anak ko bago mo pa man sila makilala? Nagpalitan ng makahulugang tingin si Speranza at ang tatlong bata na tila tatlong munting kaluluwang nabighani habang nakapalibot sa kanya. Abala si Mateo sa paglalaro ng maliit na stuffed bear na dala ni Speranza mula sa kanyang kaunting gamit, habang si Tomaso naman ay nagbabasa ng isang lumang aklat pambata na tila dekada na ang tanda. May mga pagkakataon, bulong ni Speranza, na nakikilala natin ang mga tao bago pa man natin sila tunay na makilala. May paraan ang puso para makaramdam ng pamilyar. Naramdaman ni Marco ang kilabot na gumapang sa kanyang likod. May laman ang mga salitang iyon na mahirap ipaliwanag, pero gumising iyon ng isang malalim na kuryosidad sa loob niya. Nona, bulong ni Tomaso habang papalapit kay Speranza, hawak ang aklat sa kanyang maliliit na kamay. Kwento? Siyempre, mahal ko, sagot ni Speranza habang kinukupkop sa kandungan ng bata. Aling kwento ang gusto mong marinig ngayon? Yung tungkol sa matapang na kabalyero, sigaw ni Leonardo, na araw-araw ay lalong gumagaling magsalita. Ako rin yon, sabat ni Mateo, mabilis na tumakbo papalapit para sumiksik sa kandungan ni Speranza kasama ang kanyang mga kapatid. Tahimik na pinagmasdan ni Marco ang tagpong iyon habang ang puso niya ay umaapaw sa damdamin. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang kanyang mga anak ay mula sa ganap na pananahimik ay natutong humiling, magpakita ng lambing at makipag-ugnayan sa paraang dati pinaniniwalaan ng mga eksperto na posibleng hindi na mangyari. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pumasok si Teresa sa silid, halatang may pag-aalala. Ginoong Marco, may ilang tao po sa labas na nais kayong makausap. Sinasabi nilang mga kapitbahay sila. Agad nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Inaasahan na ito ni Marco. Matagal nang naging bahagi ng tahanan si Speranza at halatang hindi ito ikinatutuwa ng ilang residente sa paligid. Mga ilan sila? Tanong niya. Mga 5 o 6 po, sagot ni Teresa. Kasama po si Senyora Patricia. Dahan-dahang tumayo si Speranza mula sa pagkakaupo at maingat na inilipat ang mga bata sa sofa. Marahil, mas mabuting umalis muna ako ngayon, mahinang sabi niya. Wag! Sabay-sabay na sigaw ng 3 bata, mahigpit na yumakap sa kanya sa malinaw na pagkabalisa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpahayag sila ng ganoong matinding pagtutol. Nagulat si Marco sa lakas at determinasyon ng kanilang mga tinig. Manatili kayo rito, utos niya kay Speranza at sa mga bata. Ako ang bahala rito. Lumakad si Marco papunta sa pangunahing pintuan at nadatnan ng isang maliit na grupo ng mga kapitbahay na naghihintay sa kanya. Nasa unahan si Patricia Colombo kasama sina Roberto Marini, Julia Fontana, Antonio Benedetti at Lucia Greco. Mga kapitbahay na hindi naman niya masyadong nakakasalamuha. Marco, agad na bungad ni Patricia, kailangan nating mag-usap. Malubha na ito. Tungkol saan? Tungkol sa nangyayari sa loob ng bahay mo, sabat ni Roberto. Marco, alam ng lahat na isa kang matinong tao pero sumusobra na ito. Sa anong paraan? Marco, sabing may pagmamataas ni Julia, pinapatira mo ang isang taong galing lansangan sa villa mo. Napakasamang halimbawa nito sa buong komunidad. Anong klaseng halimbawa? Na kahit sino lang ay pwedeng kumatok
sa mga pinto natin at bigyan ng matutuluyan. Dagdag ni Antonio, sa huli, baka mapuno na tayo ng mga taong desperado sa tirahan. Ramdam ni Marco ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo pero nanatili siyang kalmado. Ang taong tinutukoy ninyo ay isang matandang babae na nagpapabago sa buhay ng mga anak ko. Paano niya sila nababago? Tanong ni Lucia halatang nagdududa. Marco, talagang naniniwala ka bang ang isang walang permanenteng tirahan ay makakagawa ng mas mabuti para sa mga anak mong may espesyal na pangangailangan kaysa sa mga pinakamahusay na doktor? Nagsimula nang magsalita ang mga anak ko, sagot ni Marco ng diretsahan. Tumahimik ang grupo sa gulat. Anong ibig mong sabihin na nagsimula na silang magsalita? Tanong ni Patricia, hindi makapaniwala. Ang sinabi ko, sa loob lamang ng 2 linggo sa ilalim ng pag-aaruga ni Señora Esperanza, higit pa ang naging progreso nila kaysa sa 2 taong ginugol sa mga espesyalista. Hindi iyon maaaring totoo, bulong ni Roberto habang umiling. Sa mismong sandaling iyon, tila sinadya ng tadhana na sumagot, narinig ang masiglang tinig ni Leonardo mula sa loob ng bahay. Daddy, may ipapakita si Nona na drawing sa'yo. Napatigil ang lahat ng naroon sa labas, hindi makapaniwala. Ang tinig ng bata ay malinaw, maayos at puno ng saya. Iyan ang tinig ng anak kong si Leonardo, buong pagmamalaking pahayag ni Marco. 3 linggo pa lang ang nakalilipas, ni isang salita ay hindi niya kayang sabihin. Pero paano nangyari yon? Tanong ni Julia halos mabulol. Hindi ko maipaliwanag ang proseso. Alam ko lang na nangyari ito. At habang patuloy ang kanilang pag-unlad, palagit habang buhay na may lugar si Señora Esperanza sa tahanan ko. Nakahanda na si Marco na paalisin ang grupo nang biglang may mabilis na yapak na papalapit mula sa likod. Si Sara iyon, lumabas mula sa loob ng bahay, may takot sa mukha. Ginoong Marco, kailangan po kayo agad. Si Esperanza may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Umiiyak po siya at parang nalilito ang sinasabi. Nag-aalala po ang mga bata. Agad na nagpaalam si Marco sa mga kapitbahay at mabilis na bumalik sa loob. Naabutan niyang nakaupo si Esperanza sa sofa, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi habang pilit siyang pinapakalma ng triplets gamit ang maliliit nilang kamay. Esperanza, anong nangyari sa iyo? Itinaas niya ang ulo, namumugto at namumula ang mga mata at pinahiran ng manggas ang kanyang mukha. Marco, may kailangan akong ipagtapat sa iyo, isang bagay na sana'y nasabi ko pa noong unang araw pa lang. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa akin kung ano ito. Huminga ng malalim si Esperanza para bang kinakalap ang lakas upang sabihin ang isang bagay na napakahirap. Buong pangalan ko ay Esperanza Maria Conti. Mahigit 40 taon akong nagtrabaho bilang isang guro, isang espesyalista sa pagtuturo sa mga batang may kinahaharap na hamon sa pag-unlad. Guro ka? Opo, nag-aral ako ng special education at inalay ko ang buong buhay ko sa pagtulong sa mga batang tulad ng sayo. Mga batang nahihirapang magsalita at magpahayag ng kanilang sarili. Umupo si Marco sa tabi niya sa sofa, hirap pa ring tanggapin ang lahat ng narinig. Bakit itinago mo ito sa akin hanggang ngayon? Dahil kinuha na sa akin ang lahat, sagot niya, halos maputol ang tinig sa sobrang emosyon. Ang paaralan ko, ang tahanan ko, ang mga mahal ko sa buhay. Walang nagtitiwala sa isang guro na nauwi sa pagtira sa lansangan. Ano ang nangyari? Lumingon si Esperanza sa triplets na tahimik na pinapanood ang pag-uusap, seryoso sa kabila ng kanilang murang edad. Makaraan ang 3 taon, pinamunuan ko ang isang institusyong pang-edukasyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Nakakita kami ng mga kamangha-manghang pagbabago. Mga batang halos isinuko na ng lahat ay unti-unting umunlad sa ilalim ng aming pangangalaga. Ano ang sumira rito?
Isang trahedya ang naganap. Nasunog ang gusali ng paaralan dahil sa sira-sirang kable. Salamat na lang at walang nasawi, pero lahat ng gamit ay nawala. Hindi sapat ang ibinayad ng insurance, nagsampa ng kaso ang ilang pamilya at naubos ko ang lahat ng meron ako sa pagtatangkang bayaran ng lahat. Ramdam ni Marco ang bigat sa kanyang dibdib. Esperanza, ang sakit marinig niyan. Pero ang pinakamalaking dagok ay hindi ang pagkawala ng pera o tirahan, patuloy niya habang muling dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang tunay na trahedya ay ang pagkasira ng aking reputasyon. Wala ni isang tao ang muling nagtiwala na ipagkatiwala ang anak nila sa akin. Naiwan akong walang trabaho, walang taong sasaksi para sa akin at walang-wala. Lumapit si Leonardo kay Esperanza at marahang idinantay ang munting palad sa kanyang pisngi. "Huwag ka nang umiyak, Nona," bulong niya sa kanyang inosenteng tinig. "Napakabuti mo." Ang tapat at simpleng mga salita ni Leonardo ay tumagos sa puso ng lahat ng naroroon. Ngumiti si Esperanza sa kabila ng luha at hinalikan ang maliit na kamay ng bata. "Pagpalain ka, mahal ko. Ibinalik mo ang pag-asang akala ko'y tuluyan nang nawala sa buhay ko." "Esperanza," marahang sabi ni Marco, "kaya pala ang lalim ng pagkaunawa mo sa mga anak ko." Oo, agad kong nakilala ang mga sintomas, selective mutism na may kasamang pagkaantala sa pagsasalita. Isang kondisyong ilang beses ko nang nakita sa buong karera ko. "Pero paano naman yung drawing? Paano mo iginuhit ang 3 batang kamukhang-kamukha ng mga anak ko?" Sandaling natahimik si Esperanza, tila may bagay na pinagbubulayan kung dapat bang ibunyag. "Marco," mahina niyang simula, "maari ko bang itanong ano ang pangalan ng asawa mo?" Lubos na ikinagulat ni Marco ang tanong. Chiara Medici Ferretti, bakit mo naman naitanong?" Muling napuno ng luha ang mga mata ni Esperanza, pero sa pagkakataong ito, luha ng matinding damdamin, hindi ng lungkot. "Chiara Medici?" ulit niya, na parang sinambit ang isang banal na pangalan. Kayumangging kulot na buhok, berde ang mga mata at ngiting kayang magpasigla ng anumang silid. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Paanong kilala mo si Chiara? Parang umikot ang buong silid nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sofa, maputlang-maputla ang mukha. "Ano?" Halos bulong na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. "Anong sinabi mo?" "Si Chiara ay naging estudyante ko," mahinahong ulit ni Esperanza, batid ang pagkabigla sa kanya. Nanginig ang mga kamay ni Marco. Bumulusok sa kanyang isipan ang mga alaala, si Chiara sa araw ng kanilang kasal, si Chiara habang buhat ang mga sanggol sa unang pagkakataon, si Chiara sa kama ng ospital sa mga huling sandaling iyon, hawak ang kanyang kamay at bulong, "Alagaan mo ang ating mga anak, ipinapangako mo." Hindi niya natapos ang pangungusap. Dumaloy ng malaya ang mga luha sa kanyang mukha at wala na siyang pakialam kung sino man ang makakita. Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Sa 10 taon ng aming pagsasama, ni minsan hindi niya binanggit. Maraming bata na nakalampas sa selective mutism ang pinipiling huwag na itong pag-usapan, mahinahong paliwanag ni Esperanza. Para sa kanila, isang kabanatang nais na nilang isara. Pero hindi kailanman nakalimot si Chiara. Sumulat siya sa akin. "Ang sulat," bulong ni Marco biglang nauunawaan, "ang sulat na itinago mo." Tumango si Esperanza. Sumulat siya, "Balang araw, kung magkakaroon ako ng mga anak, sana'y maging maswerte silang makilala ang isang taong tulad mo." "Marco," inabot niya ang nanginginig na kamay ng lalaki. "Hindi mo ba nakikita, hindi lang ito isang hiling ni Chiara. Sa kung anong paraan, ginabayan niya ako. Papunta rito, sa kalsadang ito, sa punong ito, sa mga anak mo." Tuluyang nawasak si Marco. Malalalim na hikbi ang yumanig sa kanyang katawan.
Kalungkutang para kay Chiara, ginhawang para sa kanyang mga anak, at labis-labis na pasasalamat para sa isang milagrong tila imposibleng mangyari. Nang makita ng triplets ang kanilang ama na umiiyak sa unang pagkakataon, lumapit silang tatlo. Idinantay ni Leonardo ang maliit niyang kamay sa pisngi ni Marco gaya ng ginawa niya kay Esperanza ilang araw ang nakalilipas. Yumakap si Mateo sa leeg ng kanyang ama at si Tomaso ay bumulong ng tanging aliw na alam niya. "Huwag kang umiyak, Daddy. Nandito na si Nona. Si Mommy ang nagpadala sa kanya." At sa sandaling iyon, naunawaan ni Marco na ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Naghahanap lang ito ng bagong paraan para makalapit sa atin. Sa mismong sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na nakikipagkwentuhan at tumatawa sa babaeng minsang gumabay sa kanilang ina sa parehong mga pagsubok, naunawaan ni Marco na sa wakas buo na ang kanyang pamilya. Samantala, sa kabila ng bakod, nakasilip si Patricia Colombo mula sa bintana. Ang mukha ay baluktot sa matinding inggit. Puno na ng mga plano ang kanyang isipan kung paano sisirain ang pamilyang ito na biglang nabuo. Kakaumpisa pa lang ng kaguluhan, 21 araw na ang lumipas mula nang mabunyag ang totoo tungkol sa nakaraan ni Esperanza. At ang kahanga-hangang pagbabago sa triplets ay tuloy-tuloy at walang palatandaan ng paghinto. Ngayon, nakakapagpahayag na si Leonardo gamit ang kumpleto at malinaw na mga pangungusap. Si Mateo naman ay laging kumakanta ng mga kantang pambata mula umaga hanggang gabi. At si Tomaso ay naging isang munting mapagtanong, hindi nauubusan ng mga tanong tungkol sa mundo sa paligid niya. "Nona, bakit ganyan ang kulay ng langit?" tanong ni Tomaso isang Sabado ng umaga habang naglalaro sa hardin kasama ang kanyang mga kapatid. "Pininturahan ang langit ng ganiyang kulay para may maganda kang matititigan," sagot ni Esperanza, suot ang ngiting naging pamilyar na sa loob ng bahay. Mula sa kanyang opisina, pinagmamasdan ni Marco ang tagpo, ramdam ang pag-angat ng kanyang kalooban. Halos hindi na niya maalala kung paano ang buhay bago dumating si Esperanza. Ang villa ay naging tahanang puno ng kasiyahan at ang kanyang mga anak ay naging tila karaniwang mga bata, punong-puno ng sigla at likas na pagkamangha. "Ginoong Marco!" Sumulpot si Teresa sa pintuan, halatang balisa. "May mga bisita po sa labas," sabi nila, mula sila sa social services. Parang nagyelong tubig ang dumaloy sa mga ugat ni Marco. "Social services? Ano kaya ang kailangan nila?" "Wala po akong impormasyon, sir," sagot ni Teresa. "Ipinipilit po nilang makausap kayo agad-agad." Naramdaman ni Marco ang bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Lumakad siya papunta sa pangunahing pasukan kung saan 2 babaeng nakasuot ng propesyonal na kasuotan ang naghihintay. Ang mas matanda sa dalawa ay may hawak na clipboard na punong-puno ng mga dokumento. "Magandang umaga po. Kayo po ba si Ginong Marco Ferretti?" "Ako po. Ako si Marina Greco, social worker, at ito naman ang kasama kong si Francesca Bianchi. May natanggap kaming anonymous complaint tungkol sa kalagayan ng inyong mga anak." "Anong klaseng kalagayan?" "Tungkol po sa isang individual na nasa mahirap na sitwasyon at kasalukuyang naninirahan dito habang nagbibigay ng pangangalaga sa mga bata. Tungkulin naming tiyakin na nasa ligtas na kapaligiran ang mga menor de edad." Ramdam ni Marco ang galit na unti-unting lumalakas sa loob niya, ngunit pinigilan niya ito. Alam na alam niya kung sino ang nagpadala ng ulat na iyon. "Maayos ang kalagayan ng mga anak ko. Gusto ba ninyo silang makilala mismo?" "Iyon po ang karaniwang proseso. Nasaan po sila ngayon?" Inihatid ni Marco ang 2 babae papunta sa hardin kung saan abalang naglalaro si Esperanza kasama ang triplets. Nagtatawanan ang mga bata, nagtatakbuhan at masayang nagkukwentuhan. Kung makikita mo sila, hindi mo iisiping may anumang problema.
Leonardo, Mateo, Tomaso, tawag ni Marco, pumarito kayo saglit. Agad na tumakbo ang tatlong bata papalapit sa kanilang ama, sabik na ikinukwento ang larong kanilang nilalaro. Marina at Francesca ay halatang nagulat nang marinig nilang magsalita ang mga bata ng napakalinaw. Magandang umaga mga bata, bati ni Marina ng may ngiti. Ayos lang ba kung magtanong ako sa inyo? Siyempre po, masiglang sagot ni Leonardo. Masaya ba kayo dito sa bahay na ito? Masayang masaya po, sabay-sabay na tugon ng tatlo. Sino ang nag-aalaga sa inyo? Si Daddy, si Teresa, si Sara at si Lola Speranza, sagot ni Mateo habang isa-isang itinuro ang mga nabanggit. Si Lola Speranza, maari mo ba akong ikwento kung sino si Lola Speranza? Agad na lumapit si Tomaso kay Speranza at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Siya po ang espesyal naming lola. Siya ang tumulong sa amin na matutong magsalita. Nagkatinginan sina Marina at Francesca, kapwa nagulat. Lumapit si Speranza ng mahinahon at may dignidad upang ipakilala ang sarili. Magandang umaga. Ako si Speranza Maria Conti, isang guro na dalubhasa sa pagunlad ng mga bata. At dito ka nakatira ngayon? Tama po. Pansamantala akong naninirahan dito habang tumutulong sa mga bata. Tulong? Anong klaseng tulong ang ibinibigay mo? Therapeutic na intervention para sa pag-unlad sa pagsasalita. Ang tatlong kambal ay na-diagnose na may matinding selective mutism. Na-diagnose? Ibig mong sabihin ay dati. Lumapit si Marco upang sumali sa usapan. Ni isa sa mga anak ko ay hindi nagsalita sa loob ng 24 na buwan. Nagbago ang lahat ng dumating si Speranza sa buhay namin. Pinagmasdan ni Marina ang mga batang masayang naglalaro at masiglang nag-uusap. Malinaw na walang panganib. Ginoong Marco, maaari ba naming masilip ang mga dokumento ni Ginang Speranza? Napansin ang pag-aalangan ni Speranza. Agad itong napansin ni Marco at sumingit. May problema ba? Ang totoo, lahat ng dokumento ko ay nasira nang mawalan ako ng tirahan. Sinimulan ko na po ang proseso para makakuha ng mga bagong kopya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Marina. Kung walang opisyal na dokumento, hindi ko maaring kumpirmahin ang iyong kwalifikasyon para mag-alaga ng mga bata. Pero ang ebidensya ng pagiging epektibo niya ay nasa harap mo ngayon, iginiit ni Marco. Ang mga anak ko ay nakakapag-usap, nakikipaglaro at napakaganda ng kanilang pag-unlad. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Leonardo sa social worker at nagtanong sa inosente niyang tinig, "Bakit po kayo malungkot? Si Lola Speranza ay mabuting tao." "Walang malungkot, anak," mahinang sagot ni Marina. "Hindi po totoo yan," sabat ni Mateo. "Mukhang seryoso po ang mga mukha ninyo. Wala namang ginawang masama si Lola." Tumabi si Tomaso sa kanyang mga kapatid at buong tapang na sinabi, "Kapag pinaalis niyo si Lola, titigil na kaming magsalita sa kahit sino." Nagmistulang bomba ang pahayag na yon sa gitna ng hardin. Hindi na maikakaila, si Speranza ay naging mahalaga sa patuloy na pag-unlad ng mga bata. Mga anak, lumuhod si Speranza upang tumapat sa kanilang mga mata. Wala kayong dapat ipag-alala. Ginagampanan lamang ng mga ginang na ito ang kanilang tungkulin. "Pero mananatili ka sa amin, di ba Lola?" Pagmamakaawa ni Leonardo habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Palagi," paniniguro ni Speranza sabay yakap sa tatlo. "Ipinapangako kong hindi ko kayo iiwan." Masusing pinanood ni Marina at Francesca ang tagpong iyon. Ang malalim at mapagmahal na koneksyon ni Speranza sa mga bata ay kitang-kita. Gayon din ang kahangahangang pagbabagong nangyari sa kanila. "Ginoong Marco," mahinang wika ni Marina, "kailangan natin itong pag-usapan ng pribado." Lumayo sila ng kaunti mula sa mga bata at diretsahang nilahad ni Marina ang pakay.
Ang natanggap naming reklamo ay nagsasabing may isang taong maaaring mapanganib na nag-aalaga sa mga anak ninyo. Ngunit ang nakita namin ngayon ay kabaligtaran ng ulat. Maaari niyo po bang sabihin kung sino ang nagsumit ng reklamo? Tanong ni Marco. Ito po ay isinampa ng hindi nagpapakilala, paliwanag ni Marina, pero tahasang binanggit na may panganib sa mga bata mula sa isang hindi autorisadong taong naninirahan dito. Umiling si Marco sa pagkainis. Si Esperanza ang nagligtas sa mga anak ko. May formal siyang pagsasanay bilang guro. May malalim siyang koneksyon sa yumaong asawa ko at nagawa niya sa loob ng ilang linggo ang hindi nagawa ng mga espesyalista sa loob ng 2 taon. Naiintindihan namin ang pananaw niyo, ngunit ang kawalan ng opisyal na dokumento ay nagdudulot ng komplikasyon sa pagiging legal ng kasunduan. Sa sandaling iyon, lumapit si Esperanza ng tahimik. Ginoong Marco, marahil ang pag-alis ko ang magiging pinakamainam, ayaw kong magdulot ng problema sa inyong pamilya. Hinding-hindi po! Sabay-sabay na sigaw ng 3 bata habang nagmamadaling yakapin si Esperanza. Hindi pwedeng umalis si Lola! Umiiyak na sabi ni Leonardo. Nangako siyang mananatili! Giit ni Mateo. Kapag umalis si Lola, hinding-hindi na kami muling magsasalita sa kahit sino, mariing pahayag ni Tomaso. Lubos na naapektuhan si Marina sa naging tugon ng mga bata. Malinaw na si Esperanza ay hindi isang panganib, bagkus kabaligtaran pa nga. Senyora Esperanza, mahinahong tanong ni Marina, mayroon ka po bang dating dokumento? Maaaring sertipiko mula sa paaralan, lisensyang propesyonal, anumang patunay ng iyong kakayahan. Muling nagalinlangan si Esperanza. Halos lahat ay nasunog ng lamunin ng apoy ang paaralan ko pero bigla siyang napatigil na parang may naalala. Esperanza, usisa ni Marco, may isang bagay akong nailigtas, isang alaala na ibinigay sa akin ni Chiara noong siya'y bata pa. Pumunta si Esperanza sa kanyang silid at bumalik na may dalang maliit na kahong kahoy na may bahid ng panahon. Sa loob nito ay may mga liham, larawan at isang sobre na mapusyaw na ang kulay sa katandaan. Si Chiara ay sumulat ng liham sa akin noong nagtapos siya sa high school bilang pasasalamat sa gabay na naibigay ko. Nasa akin pa rin ang liham na ito hanggang ngayon. Maingat niyang binuksan ang sobre at inilabas ang luma at kupas na papel. Mula rito ay binasa niya ang nilalaman ng malakas. Mahal kong Guro Esperanza, sa araw ng aking pagtatapos, nararamdaman kong kailangang sabihin sa inyo na bawat tagumpay na nakamit ko ay may ugat sa inyo. Ang kakayahan kong magsalita ng may kumpiyansa, ipahayag ang damdamin at mga pangarap. Lahat ito ay dahil hindi kayo sumuko sa akin kahit kailan. Tinuruan ninyo akong ang ating tinig ay ang ating pinakamalakas na sandata at ipinapangako kong gagamitin ko ito upang makatulong sa iba. Kapag ako'y naging ina balang araw, ang pinakamalalim kong hangarin ay makatagpo ang aking mga anak ng isang taong kasing galing ninyo. Habang buhay akong nagpapasalamat, Chiara Medici. Nanahimik ang buong hardin sa isang damdaming hindi maipaliwanag. Namumuo ang luha sa mata ni Marco. Sina Marina at Francesca ay halatang tinamaan sa narinig at tinitigan ng 3 kambal si Esperanza na para bang nakikita nila ang isang anghel. Kilala pala ni Mami si Lola? Mahina at maamong tanong ni Leonardo. Oo anak, si Lola ang naging guro ng mami mo nung bata pa siya, gaya mo ngayon. Lumapit si Tomaso kay Esperanza at pabulong na nagtanong, ibig po bang sabihin si Mami ang nagpadala sa inyo para hanapin kami? Ang inosenteng tanong na iyon ay tumama sa puso ng lahat ng naroroon. Naniniwala akong ganoon nga, mahal kong bata, tugon ni Esperanza, puno ng damdamin ang boses. Sigurado akong gusto ng mami ninyo na matanggap ninyo ang parehong pagkakataon na natanggap niya noon.
Pinunasan ni Marina ang luha sa kanyang mata. Ginoong Marco, wala nang duda, ligtas at masaya ang mga batang ito. Tuluyan na naming isasara ang reklamo. Maraming salamat po, napabuntong hiningang sagot ni Marco. Gayunpaman, dagdag ni Marina, hinihikayat kong tulungan ninyo si Senyora Esperanza na agad maisaayos ang kanyang mga dokumento. Maaaring may sumunod pang reklamo. Sa mismong sandaling yon, dumating si Teresa ng patakbo sa hardin. Ginong Marco, kailangan niyo pong pumunta agad. Nasa harapan na si Ginang Patricia kasama ang isang grupo ng mga tao. Agad na tumakbo ang lahat papunta sa harapan ng bahay at nasilayan ang isang nakakagulat na tagpo. Si Patricia Colombo ay nakapwesto sa bangketa kasama ang mahigit 100 kapitbahay. Ilan sa kanila ay may dalang mga placard na may nakasulat na "Safeguard our children" at "Remove the intruder." Anong nangyayari dito? Tanong ni Marina, hindi makapaniwala. Yan po ang kapitbahay na nagsampa ng reklamo, sagot ni Marco habang pinipigilan ang galit. Nagpakita ng kaba ang 3 bata dahil sa eksena, ngunit pinakalma sila ni Esperanza. Huwag niyong pansinin mga anak, may mga tao talagang hindi nakakaunawa sa tunay na pagmamahal. Tiningnan ni Leonardo ang mga tao, saka bumaling kay Esperanza. Lola, bakit po nila kayo ayaw? Hindi nila talaga ako ayaw, mahal ko. Hindi lang nila ako kilala. Madalas, natatakot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Sinuri ni Marina ang sitwasyon at agad nagpasya. Umalis siya sa loob ng bakuran at buong tapang na lumapit kay Patricia. Ginang, ako po ay kinatawan ng social services. Katatapos lamang po naming suriin ang kalagayan ng mga bata at wala po kaming natagpuang anumang problema. Walang problema? Paano mo nasasabi yan? Mariing tanong ni Patricia. May isang hindi autorisadong tao na naninirahan sa bahay na yan. May mga kredensyal si Senyora Esperanza bilang espesyalistang guro at nagbibigay siya ng napakahalagang suporta sa mga batang ito. Walang anumang paglabag dito. Ito ay ganap na nakakagalit, sigaw ni Patricia. Ang tunay na nakakagalit, mariing sagot ni Marina, ay ang pagsumite ng huwad na reklamo upang sadyang sirain ang isang pamilyang malinaw namang puno ng pagmamahal at matatag ang pundasyon. Isa-isa nang nagsialisan ang mga kapitbahay sa harap ng kahihiyan. Naiwang mag-isa si Patricia sa bangketa, halatang hindi natuwa ang mukha. Bumalik si Marina sa bahay upang magpaalam sa pamilya. Ginoong Marco, wala nang hihigit pa sa mga kamay na kayang kumalinga sa inyong mga anak. Binabati ko po kayo sa napakagandang pamilyang inyong nabuo. Pagkaalis ng lahat ng bisita, umupo si Marco sa hardin kasama si Esperanza at ang 3 kambal. Esperanza, may gusto akong ipabatid sa iyo. Hindi ka na lamang tagapag-alaga sa bahay na ito, isa ka ng bahagi ng aming pamilya. Daddy, sabik na sabi ni Leonardo, mananatili po ba si Lola sa atin habang buhay? Kung iyon ang gusto niya, siyempre naman. Ngumiti si Esperanza habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Wala nang ibang lugar sa mundo na mas nanaisin ko pang puntahan kundi dito. Agad na yumakap sa kanya ang 3 bata at nadama ni Marco sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito mismo ang pamilyang pinangarap ni Chiara para sa kanilang mga anak. Ngunit sa kaibuturan din ng kanyang isipan, alam niyang may isang katotohanang hindi mapapansin. Hindi basta susuko si Patricia. Anuman ang kanyang susunod na hakbang, tiyak na mas mapanganib ito. 4 na linggo na ang lumipas mula nang magsagawa ng investigasyon ang social services at muling natagpuan ng pamilya Ferretti ang isang tahimik at maginhawang pamumuhay. Sanay na sanay nang magsalita ang kambal, mahilig magtanong, gumagawa ng kwento at pinupuno ang villa ng masigla at masayang tunog na kayang paalisin ang pinakamadilim na kalungkutan. Daddy, tinuruan kami ni Lola gumawa ng cookies ngayon.
Masiglang sigaw ni Leonardo habang pumasok sa opisina na may harina sa mga kamay. Talaga? Kumusta naman ang mga gawa ninyo? Tanong ni Marco habang isinara ang mga dokumento upang ituon ang pansin sa anak. Ang gaganda po, puso ang ginawa ni Mateo, bituin ang akin at eroplano naman ang kay Tomaso. Aba, napakamalikhain ninyo. Nasaan na ang mga kapatid mo? Nandoon pa rin po sila kay Lola, nilalagyan ng makukulay na sprinkles yung cookies. Sabi niya, pwede naming ipamahagi sa mga kapitbahay. Medyo napanatag ang ngiti ni Marco dahil sa mga nangyari kamakailan, hindi niya alam kung nararapat bang bigyan ng kabaitan ang mga kapitbahay. Leonardo, anak, hindi lahat sa komunidad na ito ay naging mabait sa atin kamakailan. Napag-usapan na po namin yan ni Lola, Daddy. Ipinaliwanag po niya na kapag may gumawa ng masama sa atin, ang tamang tugon ay ang maging mas mabuti pa sa kanila. Sa huli, maiintindihan din nila. Napabilib si Marco sa karunungang nanggaling sa batang 2 taong gulang, bunga ng paggabay ni Esperanza, at tinanggap niyo ang aral na yan. Siyempre po, alam ni Lola ang lahat. Biglang lumitaw si Teresa sa may pintuan na may halatang pagtataka sa mukha. Ginoong Marco, may isang babaeng dumating at naghahanap kay Esperanza. Sabi niya galing pa raw siya sa malayong lugar para makipagkita sa kanya. May naghahanap kay Esperanza, sino kaya siya? Ipinakilala niya ang sarili bilang si Federica. Mukhang emosyonal po siya. Sinamahan ni Marco si Teresa patungo sa pasukan at nadatnan nila ang isang babaeng nasa edad 40, maayos ang pananamit at may mga matang punong-puno ng luha. Magandang hapon, mahinang wika ng babae. Ako po si Federica Marchetti. Narito ako upang hanapin si Propesora Esperanza Maria Conti. Ako po si Marco Ferretti, kasalukuyang naninirahan si Esperanza sa amin. Maari ko po bang malaman ang layunin ng inyong pagbisita? Huminga ng malalim si Federica, waring kinakalma ang sarili. Si Propesora Esperanza ang naging dahilan kung bakit ako naligtas nung bata pa ako. Nang malaman ko mula sa isang kakilala kung nasaan siya, bumiyahe ako mula Bologna para lang maiparating ang pasasalamat ko. Pasasalamat para saan kung maaari? Sa edad na 6, ako ay may malubhang suliranin sa pagkatuto. Lahat ng pagtatangka na turuan akong magbasa at magsulat ay nabigo. Halos mawalan na ng pag-asa ang aking mga magulang hanggang sa dumating si Propesora Esperanza sa aming buhay. Naramdaman ni Marco ang init sa kanyang dibdib at nakatulong siya sa iyo. Higit pa po sa basta pagtulong, tinulungan niya akong maunawaan na hindi ako may kulang, kakaiba lang. Sa ngayon, isa na rin po akong guro. Nagtayo ako ng sariling institusyon para sa mga batang dumaranas ng parehong hamon na aking naranasan noon. Napakagandang paglalakbay niyan. Esperanza, maaari ka bang sumama sa amin kung hindi abala? Lumabas si Esperanza mula sa pasilyo kasama ang 3 kambal na nakadikit sa kanyang mga gilid. Kapwa may harina sa damit at nakangiti. Nang mapansin niya si Federica, agad na puno ng luha ang kanyang mga mata. Federica, ang mahal kong munting Federica! Propesora! Mabilis na lumapit si Federica at mahigpit na niyakap si Esperanza para bang muling nakita ang isang ina pagkatapos ng maraming taon. Matagal ko po kayong hinanap. Aking mahal na bata, tingnan mo naman ang laki mong babae. Napakaganda mo ngayon. Pinanood ng kambal ang muling pagkikita na may halatang kuryosidad. Lumapit si Leonardo at nagtanong, "Isa ka rin bang estudyante ni Lola Esperanza?" "Oo, anak, at binago niya ang buong buhay ko." "Gaya rin ang ginawa niya sa amin," sigaw ni Mateo. "Dati tahimik lang kami, ngayon hindi na kami tumitigil sa kakasalita." Tumingin si Federica kay Marco, halatang nagulat. "Nagkaroon din po ba ng problema sa pagsasalita ang mga anak ninyo?" Nagkaroon sila ng matinding selective mutism.
paliwanag ni Marco. Nagawa ni Esperanza ang hindi nagawa ng kahit sinong espesyalista. Hindi na po ako nagtataka, sagot ni Federica na may malambing na ngiti. May kakaibang kakayahan si Propesora Esperanza na makita ang tagong potensyal sa bawat bata. Lumapit si Tomaso kay Federica at mahina ang tanong, "Gusto mo po bang makita ang mga cookies namin? Ibinake namin para ibahagi sa mga kapitbahay." "Gustong-gusto ko yan," masayang sagot ni Federica. Nagpunta silang lahat sa kusina kung saan puno ang mesa ng trays ng cookies na may makukulay na dekorasyon. Talagang kahanga-hanga ang ipinakitang pagkamalikhain ng mga bata. "Napakagaling ng gawa ninyo," puri ni Federica. "Tunay kayong maliliit na artista." "Si Lola ang nagturo sa amin," masiglang anunsyo ni Leonardo. Alam niya ang lahat-lahat. Tumingin si Federica kay Esperanza, punong-puno ng paggalang ang mga mata. "Propesora, narinig ko po ang nangyari sa inyong paaralan. Sobrang sakit sa puso ang pinagdaanan ninyo." Ibinaling ni Esperanza ang kanyang tingin sa sahig, dama pa rin ang bigat ng trahedya. "Napakahirap ng mga panahong iyon, anak, pero tingnan niyo po kung saan kayo dinala ng landas ninyo," wika ni Federica na puno ng lambing. Ang tatlong batang ito ang siyang eksaktong nangangailangan ng pagmamalasakit na kaya mong ibigay. "Totoong-totoo yan," sabat ni Marco. Ang pagdating ni Esperanza dito ay hindi isang aksidente. Siya ay ipinadala upang iligtas ang aking mga anak. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang doorbell. Agad tumakbo si Teresa upang buksan ito at bumalik na may mas lalong nagulat na ekspresyon. "Ginoong Marco, may dalawa pa pong bisita na dumating at hinahanap din si Esperanza. Sabi nila, dati rin silang estudyante niya." "Dalawa pa?" ulit ni Marco, hindi makapaniwala. Ilang saglit pa, napuno na ang sala ng mga tao. Dumating si Alessandro Rinaldi, ngayoy isang pediatrician na dating may matinding problema sa motor skills na napagtagumpayan sa tulong ni Esperanza. Dumating din si Elena Moretti, isa ng child psychologist, na noong bata pa ay na-diagnose na may malalang attention deficit disorder. "Paano niyo po nalaman kung nasaan siya?" tanong ni Marco. "Sa pamamagitan po ng social media," paliwanag ni Alessandro. Isang kakilala ni Federica ang nag-post na natagpuan na si Propesora Esperanza. Kumalat po iyon sa daan-daang tao. "Daan-daang shares?" tanong ni Marco, halos hindi makapaniwala. "Binago ni Propesora Esperanza ang buhay ng napakaraming pamilya," dagdag ni Elena. "Nang marinig naming nahihirapan siya, lahat kami ay nakaramdam ng matinding panawagan na magbigay ng suporta. Labis ang pagkakagalak ni Esperanza, ngunit kapansin-pansin din ang kanyang pag-aalangan. Mga mahal ko, hindi na sana kayo nag-abala pang bumiyahe ng ganito kalayo. Kailangan po," buong paniniwalang tugon ni Federica. "Inilaan ninyo ang buong buhay ninyo sa pagliligtas ng mga bata. Panahon na upang kami naman ang mag-alaga sa inyo." Namangha ang tatlong kambal sa dami ng taong nasa kanilang tahanan. Lumapit si Leonardo sa mga nakatatanda at masiglang nagtanong, "Si Lola Esperanza ay kahanga-hanga, hindi po ba?" "Talagang kahanga-hanga," sagot ni Alessandro habang yumuko sa taas ng bata. "Tinuruan niya akong magsulat nung sinabi ng lahat ng doktor na wala ng pag-asa. At tinuruan niya rin akong mag-focus kahit ang buong mundo ay sumuko na sa akin," dagdag ni Elena. "Ang galing naman," palakpak ni Mateo. "Si Lola ay tagapagligtas ng mga bata." Biglang may kaguluhan sa labas na agad na agaw ang pansin ng lahat. Mula sa bintana, nakita nilang si Patricia Colombo ay nakikipagtalo sa isang lalaking pormal ang kasuotan, paulit-ulit na itinuro ang bahay ng mga Ferretti. "Sino kaya yon?" tanong ni Federica. "Wala nang iba kundi gulo," reklamo ni Marco. Talagang hindi matanggap ni Patricia ang pagkatalo. Lumapit sa villa ang lalaki at pinindot ang doorbell.
Nang buksan ito ni Marco, nagpakilala ang lalaki bilang si Dr. Giovanni Caruso, kinatawan sa legal na usapin ng Neighborhood Association. Ginoong Ferretti, may usaping legal tayong kailangang pag-usapan. Anong klaseng usapin? May natanggap kaming maraming reklamo na nagsasabing may mga illegal na aktibidad na komersyal na nagaganap sa inyong tahanan. Aktibidad na komersyal? Wala akong ideya kung ano ang tinutukoy ninyo. Binanggit sa mga reklamo na ang babaeng naninirahan dito ay nagbibigay ng edukasyonal na serbisyo nang walang tamang lisensya at kinakailangang permit para sa negosyo. Nagsimulang kumulo ang damdamin ni Marco. Dr. Caruso, tumutulong lang si Esperanza sa mga anak ko. Hindi siya tumatanggap ng kahit anong bayad. Ngunit may mga taong naglalakbay mula sa malalayong lugar para lamang makipagkita sa kanya. Ang ganitong aktibidad ay maituturing na komersyal. Lumapit si Federica. Dr. Caruso, ako po si Federica Marchetti, isang rehistradong guro na may kumpletong lisensya mula sa kinauukulang ahensya. Maaari kong tiyakin na ang presensya namin dito ay para lamang makipagkita sa isang minamahal naming dating guro, hindi upang humingi ng propesyonal na serbisyo. Ako po si Alessandro Rinaldi, lisensyadong pediatrician. Kinukumpirma ko rin ang sinabi ni Gengis Marchetti. At ako naman po si Elena Moretti, isang sertipikadong psychologist. Sumasang-ayon din ako. Kitang-kita ang pag-aalinlangan ni Dr. Caruso nang mapagtanto niyang hindi mga karaniwang bisita ang naroon, kundi mga profesional na kinikilala sa kanilang mga larangan. Gayunpaman, ayon sa mga reklamo, pilit pang patuloy ni Dr. Caruso. Ngunit biglang lumitaw si Tomaso sa may pintuan, may dalang maliit na platong may cookies. Sir, gusto niyo po ng cookie? Inihanda po namin yan para sa mga kapitbahay. Ang inosenteng kilos ng batang lalaki ay agad nagpalambot sa hitsura ng abogado. Aba, napakabait mong bata, papuri niya. Sinabi po ni Lola Esperanza na dapat igalang ang lahat, dagdag ni Leonardo na lumapit sa kanyang kapatid. Kahit pa yung mga hindi naging mabuti sa amin. Napakalinaw magsalita ng inyong mga anak para sa kanilang edad, puna ni Dr. Caruso, halatang namangha. Talagang ganun sila, tugon ni Marco na may pagmamalaki. Iyan ay dahil lamang sa dedikasyon ni Esperanza. 2 buwan lang ang nakalipas, hindi sila nagsasalita kahit kaunti. Lumapit si Elena. Dr. Caruso, nais ko po sanang ipresenta ang aking mga kredensyal. Bilang espesyalista sa pag-unlad ng mga bata, handa akong magbigay ng formal na pahayag na ang ginagawa ni Profesora Esperanza ay tunay na pambihira. Nagpakilala rin si Alessandro. Bilang pediatrician na may 15 taong karanasan, masasabi kong bihirang-bihira ang ganitong bilis at kalidad ng pag-unlad sa mga bata. Dagdag ni Federica, pinapatakbo ko ang isang institusyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa Bologna at karangalan ko pong magbigay ng opisyal na suporta sa mga pamamaraan ni Profesora Esperanza. Lalong hindi mapakali si Dr. Caruso. Ako, sa palagay ko mukhang malaki ang hindi pagkakaunawaan sa sitwasyong ito. Lumapit si Mateo at inalok muli siya ng cookie. Sir, may anak po ba kayo? Meron, kasing edad mo rin siya. Madaldal din po ba siya? Napakadaldal, sagot ng abogado na napatawa at sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang mukha. Iyan ay kahanga-hanga. Palaging sinasabi sa amin ni Lola Esperanza na ang mga batang malayang nagpapahayag ng kanilang sarili ay mga batang puspos ng kagalakan. Ang diretsong obserbasyon ni Mateo ay tumagos direkta sa budhi ng abogado. Habang pinagmamasdan ang 3 batang masigla, magalang at masaya, naunawaan niyang napaniwala siya na puntiryahin ang isang pamilyang buo at walang kasalanan. Ginoong Ferretti, sabi niya na may kitang hiya, pakiusap tanggapin ninyo ang taos-puso kong paghingi ng paumanhin sa abalang ito.
Walang anumang paglabag dito. Ipagbibigay alam ko ito sa samahan ng mga taga roon. Pagkaalis niya, muling nagsama-sama ang lahat sa sala. Nagningning ang tuwa sa mukha ng triplets sa pagkakaroon ng mga natatanging bisita sa kanilang tahanan. Propesora, panimula ni Federica, may mungkahi kami para sa inyo. Ano ang masasabi ninyo sa pagbubukas ng isang bagong institusyong pang-edukasyon? Hindi ko nauunawaan, sagot ni Esperanza na may alinlangan. Nakamit naming lahat ang tagumpay sa aming propesyon dahil sa inyong pagtuturo. Maaari tayong magsama-sama at gamitin ang aming mga mapagkukunan upang magtatag ng isang bagong paaralan. Kayo ang magiging direktor ng edukasyon, dagdag ni Federica. At handa akong ipagamit ang bahagi ng villa na ito para sa paunang operasyon, alok ni Marco. Iyan ay isang pambihirang pagkakataon, sagot ni Esperanza, habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Magkakaroon ulit si Lola ng sarili niyang paaralan at makakatulong pa kami. Sigaw ni Leonardo na puno ng saya. Tiyak na makakatulong kayo, ngiti ni Elena ng may init. Kayong tatlo ang magiging mga pinararangalan naming katuwang. Pinagmasdan ni Esperanza ang mga taong minsang kanyang inaruga, ngayoy bumabalik upang siya naman ang arugain, at tinignan ang triplets na nagbigay muli ng kahulugan sa kanyang buhay. Nauunawaan ba ninyo kung gaano ito kahalaga? Wika niya labis ang damdamin. Ibig sabihin nito'y magkakaroon tayo ng kakayahang baguhin ang buhay ng daan-daang bata gaya ng pagbabagong ginawa natin sa inyo. Katulad ng minsang paggabay ninyo sa amin, dagdag ni Alessandro. At gaya ng aming pagkatutong nakaupo sa inyong paanan, pagtatapos ni Federica. Yumakap ng mahigpit ang tatlong bata kay Esperanza at si Marco ay lubos na nakasiguro na ang pagbubukas niya ng kanyang tahanan para sa mahiwagang babaeng ito ang pinakamagandang desisyong kanyang ginawa. Sa labas ng bintana, pinanood ni Patricia ang eksena. Kumukulo sa galit na muling nabigo ang kanyang mga balak na sirain ang pamilyang ito. Hindi niya namalayang iyon na ang huling pagkakataong makakapinsala siya sapagkat may mga panahong mas makapangyarihan ang pag-ibig kaysa anumang kasamaan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang muling magkita sina Esperanza at ang kanyang mga dating mag-aaral. Ganap ng operasyonal ang bagong sentrong pang-edukasyon sa bahagi ng villa na ipinaayos ni Marco para sa layuning ito. 6 na batang may kinahaharap na suliraning pangkaunlaran ang kasalukuyang sumasailalim sa araw-araw na pagkatuto. Higit pa sa inaasahan ang naging resulta. Si Leonardo, Mateo at Tomaso ay naging masigasig na maliliit na katuwang, tumutulong kay Esperanza sa pagtanggap ng mga bagong estudyante at nagsisilbing halimbawa kung paanong nalampasan nila ang sariling pagsubok. Ang makita ang triplets na dati hindi makapagsalita na ngayoy umaalalay at nagpapalakas ng loob sa ibang batang may kahalintulad na hamon ay sadyang nakaaantig. Lola, ayaw magsalita ni Munting Pietro ngayon. Ulat ni Leonardo isang Martes ng umaga. May pag-aalalang tinutukoy ang 3 taong gulang na batang bagong salta. Iyan ay ganap na normal, mahal ko, sagot ni Esperanza na may hinahon. Naalala mo ba noong panahon na tahimik ka lang? Kailangan lang ni Pietro ng tiyaga at pagmamahal. Maari ko kayang ipakita sa kanya ang aking mga guhit, mungkahi ni Mateo. Kapag malungkot ako, ang pagguhit ang nagpapasaya sa akin. Iyan ay napakagandang ideya, sagot ni Esperanza habang tumango. Ipakita natin sa kanya na ligtas siya rito. Pinagmamasdan ni Marco ang tagpong iyon mula sa kanyang bintana sa opisina, puspos ng pasasalamat ang kanyang puso. Ang kanyang tahanan ay naging isang kanlungan ng paghilom at pag-asa para sa mga batang may natatanging pangangailangan. At ang kanyang mga anak ay natututo ng mga aral ng kabutihan at pangunawa
na dadalhin nila habang buhay. Naputol ang pagninilay ni Marco nang tumunog ang telepono. Si Dr. Giovanni Caruso ang nasa kabilang linya, ang abogado ng samahan ng mga taga roon. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pagkabahala sa kanyang tinig. Ginoong Ferretti, kailangan ko kayong makausap agad. Tungkol ito kay Ginang Speranza. Agad bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Anong ibig ninyong sabihin? Akala ko ayos na ang lahat. May lumitaw na nakakabahalang pangyayari. Maari ba akong pumunta ngayon din? Oo naman, Dr. Caruso, may nangyari ba? Mas mabuti kung personal ko itong ipapaliwanag. Makakarating ako sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ni Marco ang telepono na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Tumungo siya sa bahagi ng paaralan kung saan pinangungunahan ni Speranza ang isang sesyon ng sining kasama ang mga bata. Napakapanatag ng paligid, puno ng kasiyahan na parang imposibleng isipin na may banta sa ganoong kapaligiran. Speranza, mahina niyang tawag, maaari ba kitang makausap sandali? Siyempre, mahal, sagot niya na may ngiti. Ituloy ninyo ang inyong mga paru-paro, mga bata, babalik ako kaagad. Lumipat sila sa isang pribadong lugar at isinalaysay ni Marco ang nilalaman ng tawag. Namutla si Speranza. Marco, may kutob ako na hindi ito magandang balita. Bakit mo nasabi? Sinunod natin lahat ng alituntunin. Rehistrado ang paaralan, kumpleto ang mga permit. Hindi ito tungkol sa paaralan, sabat niya. Tungkol ito sa aking personal na nakaraan. Bago pa makapagtanong si Marco, tumunog ang doorbell. Dumating na si Dr. Caruso kasama ang isa pang tao. Katabi niya ang isang babaeng may matalim na anyo, mga nasa kalagitnaan ng 50. Ginoong Ferretti, ipakikilala ko po si Investigadora Lucia Damiani na inupahan ng samahan ng mga taga roon upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa usaping ito. Investigasyon ukol saan kung maaari? Tanong ni Marco. Naglabas si Lucia ng isang folder at kumuha ng ilang dokumento. Ginoong Ferretti, lumabas sa aming investigasyon ang ilang nakakabahalang detalye hinggil sa nakaraan ni Ginang Speranza Maria Conti. Humakbang si Speranza, nanginginig ang mga kamay. Anong klaseng detalye? Ma'am, alam po ba ninyo na may umiiral na warrant para sa inyong pag-aresto? Para kay Marco, tila tumigil ang oras. Warrant ng pag-aresto, anong ibig ninyong sabihin? May kaugnayan ito sa sunog na sumira sa inyong dating institusyon na pag-alamang may matinding kapabayaan sa pagpapanatili ng mga sistemang elektrikal. Hindi maaaring totoo yan, mariing tutol ni Marco. Ipinaliwanag na ni Speranza ang lahat. Aksidente lamang iyon. Iba ang sinasabi ng opisyal na dokumento, sagot ni Lucia nang walang emosyon. Bukod pa riyan, may isa pang akusasyon ng maling paggamit ng pondo ng institusyon. Tuluyang namutla si Speranza. Ako, hindi ko magagawa yan. Ma'am, obligado po kayong sumuko agad sa mga autoridad. Sa mismong sandaling iyon, sumugod ang triplets mula sa bahagi ng paaralan, tila ramdam na may mabigat na nangyayari. Daddy, bakit parang lahat ay nag-aalala? Tanong ni Leonardo na may kaba. At bakit umiiyak si Lola? Puna ni Mateo napansin ang luha sa mga mata ni Speranza. Lumapit si Tomaso at mahinhing hinawakan ang kamay ni Speranza. Lola, ayos lang po ba ang lahat? Ayos lang, mahal ko, sagot ni Speranza, pilit nang ngumiti sa kabila ng luha. Hindi dapat naririto ang mga bata habang pinag-uusapan ito, mariing sabi ni Lucia. Ginoong Ferretti, ang rekomendasyon ko ay ihiwalay agad ang mga menor de edad mula sa babaeng ito. Hinding-hindi! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Walang kasalanang ginawa si Lola, mariing sabi ni Leonardo. Napakabuti niya, inalagaan niya kami ng buong puso, giit ni Mateo. Kapag pinaalis ninyo si Lola, kami ay
pilit na dugtong ni Tomaso ngunit nabitin ang salita at hindi na niya natapos dahil sa sobrang pagkabiglat lungkot ay nabura ang kakayahan niyang magsalita. Ramdam ni Marco ang kirot sa kalooban. Ang tagpo sa harap niya ay malinaw. Ang biglaang trauma ay unti-unting binubura ang lahat ng progreso na kanilang naabot. Hindi na muli nagsalita si Tomaso. Tanging kilos ng kamay ang naging paraan ng pakikipag-ugnayan. Paulit-ulit namang inuusal ni Mateo ang hindi na para bang iyon na lang ang natitirang salita sa kanyang bibig. Yumakap naman si Leonardo kay Esperanza at nanahimik ng tuluyan gaya ng dati. Tingnan ninyo ang nangyayari sa mga batang ito. Puna ni Dr. Giovanni, halatang nababahala. Bumabalik sila sa dating estado. Dahil sinasaktan ninyo sila sa kaisipan, mariing sagot ni Marco. Hindi kriminal si Esperanza, siya ang nagligtas sa aking mga anak. Ginoong Ferretti, malamig na pahayag ni Lucia, may bisa ang mga dokumentong ito, hinahanap ng hukuman ang babaeng ito. Lumuhod si Esperanza upang mapantayan ang taas ng mga bata, puno ng lambing ang tinig. Mga mahal ko, makinig kayo kay Lola ngayon. May tapang kayo, di ba? Natagpuan ninyo ang inyong tinig dahil ang lakas ay nasa loob ninyo. Huwag hayaan ng takot na muling patahimikin kayo. Tinitigan ni Leonardo si Esperanza sa mata at mahina niyang ibinulong, Lola, hindi mo po kami iiwan, di ba? Hindi ko masasabi ng tiyak mahal ko, sagot ni Esperanza ng may lambing. Ngunit ito ang maipapangako ko sa inyo, anuman ang mangyari, patuloy kayong magsasalita. Mananatili kayong matatapang na batang inyong naging. Sa mismong sandaling yon, dumating ang isang hanay ng mga sasakyan sa pasukan ng ari-arian. Lumabas sina Federica, Alessandro, Elena at halos 100 dating estudyante ni Esperanza, agad na nagmadaling pumunta matapos malaman ang krisis sa pamamagitan ng social media. Propesora! Sigaw ni Federica habang tumatakbo mula sa kanyang kotse. Narating sa amin ang balita tungkol sa sitwasyong ito. Nakakolekta kami ng mga dokumento, sabi ni Alessandro, hawak ang isang malaking folder. Kasama ang legal na representasyon, dagdag ni Elena, itinuturo ang 3 lalaking nakaformal na damit na bumaba mula sa isa pang sasakyan. Si Dr. Massimo De Luca, isang espesyalista sa depensa kriminal na inupahan ng mga dating estudyante, ay lumapit sa grupo na may malinaw na autoridad. Ipakita ninyo sa akin ang mga akusasyon laban sa aking kliyente. Ibinigay ni Lucia ang mga papeles ng halatang nag-aalangan. Mabilis na sinuri ni Dr. Massimo ang nilalaman sa kadahan-dahang umiling. Ang mga dokumentong ito ay peke. Peke? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Dr. Giovanni na hindi makapaniwala. Ang mga reference number ay hindi tumutugma sa anumang talaan ng hukuman. Ang mga pirma ay malinaw na peke. At pinakamahalaga, hindi kailanman na ipaglabas ang anumang warrant para kay Esperanza Maria Conti. Hindi iyon maaaring totoo. Dr. Caruso, sinadyang niloko kayo gamit ang peking dokumento na verify na ng aking legal team ang katotohanan. Ang investigasyon tungkol sa sunog sa paaralan ay natapos na aksidente lamang. Walang sinumang may pananagutang kriminal. Dumama kay Marco ang labis na ginhawa na may halong galit. Sino ang may gawa ng ganitong kasuklam-suklam na aksyon? Biglang dumating si Teresa mula sa pangunahing bahay. Ginoong Marco, tumakas na si Ginang Patricia. Nasaksihan ko siyang bumilis ng kanyang sasakyan. Biglang naging malinaw ang lahat. Si Patricia ang gumawa ng peking dokumento upang hiwalayin si Esperanza sa pamilya. Ngunit ang kanyang masamang plano ay natuklasan. Ang mga bata, bumulong si Esperanza, muling nakatuon sa triplets na malinaw na traumatized pa rin. Mahigpit na niyakap ni Leonardo ang kanyang mga kapatid. Muling nanahimik ang 3, tila bumalik sa kanilang dating kalagayan.
Lumuhod si Esperanza upang makasama sila. Hindi aalis si Lola, tiniyak niya ng mahina. Ang lahat ng nangyari ay base sa kakilakilabot na kasinungalingan ng isang malupit na tao. Nandyan pa ang inyong mga tinig. Protektado kayo, ngunit nanatiling tahimik ang mga bata, labis na nagulat sa karanasang iyon. Pagkatapos itinaas ni Tomaso ang pinakasensitibo sa tatlo ang kanyang mga mata kay Esperanza at mahina niyang ibinulong, "Pangako po, hindi po ba kayo aalis muli?" "May pangako ka na, mahal ko. Ipinapangako kong mananatili ako sa inyong tabi magpakailanman." Umakma sina Leonardo at Mateo sa kanyang kapatid. Magpakailanman? Magpakailanman. Yumapos ang tatlong bata sa kanyang yakap at unti-unti nagsimulang bumalik ang kanilang kakayahang magsalita. Mula sa mahihinang tinig hanggang sa buo at malinaw na pangungusap, hanggang sa muling nagkaroon sila ng masiglang pag-uusap. Si Dr. Giovanni ay nanatiling nakatayo malapit, mapula ang mukha sa kahihiyan. "Ginoong Ferretti, sa ngalan ng samahan ng mga taga-roon, taus-pusong humihingi kami ng paumanhin. Lubos kaming naloko, isasampa ang legal na aksyon laban sa taong gumawa ng peking dokumentong ito." Tumango si Dr. Massimo bilang formal na pagsang-ayon. Tumingin si Marco kay Esperanza, napapalibutan ng triplets at ng mga dating estudyante na nagkaisa upang protektahan siya, at naunawaan niyang ito ang kanilang sukdulang pagsubok. Sinubukan ni Patricia na wasakin ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng panlilinlang, ngunit muli nanaig ang pagmamahal. "Esperanza," mariing sabi ni Marco, "simula sa araw na ito, opisyal at permanente kang miyembro ng pamilyang Ferretti." Nagliyab sa kasiyahan ang triplets at ang karanasang nagbanta na sirain ang kanilang pamilya ay sa huli ay nagpatibay pa ng kanilang ugnayan. Lumipas ang kalahating taon mula nang mangyari ang insidente ng peking dokumento, at ang pamumuhay sa kapitbahayan ay nagbago ng lubusan. Hinarap ni Patricia Colombo ang parusang kriminal dahil sa pamemeke ng dokumento at paninirang puri. Wala siyang nagawa kundi lumipat mula sa lugar. Ang kanyang ari-arian ay binili ng isang batang mag-asawa na humanga sa inisyatiba ng Speranza School at naging isa sa mga pinakamasugid na taga-suporta nito. Ngayon, ang institusyon ay nagbibigay ng edukasyon sa 20 batang may pangangailangang pangkaunlaran, habang mahigit 100 pamilya ang naghihintay ng bakanteng pwesto. Ang mga dating estudyante ni Esperanza mula sa bawat sulok ng Italia ay nagkaisa upang bumuo ng isang pambansang network ng mga sentrong pang-edukasyon. Bawat isa ay nagpapatupad ng makabagong pamamaraan ng pagtuturo na pinino niya sa kabuuan ng kanyang karera. "Daddy, Daddy, kailangan mong makita ito!" sigaw ni Leonardo habang tumatakbo sa hardin sa isang maliwanag na Sabado ng umaga. Lumabas si Marco mula sa kanyang opisina at natagpuan ang kanyang 3 anak na nagtipon sa bahagi ng paaralan, nakapalibot sa isang maliit na batang lalaki na mga 4 na taong gulang na tahimik na umiiyak sa isang sulok. "Ano ang nangyari?" tanong niya ng mahinahon. Ang pangalan niya ay Luca, paliwanag ni Tomaso ng seryoso. Ngayon ang unang araw niya at natatakot siya. Hindi siya makapagsalita sa sinuman. "Parang kaming 3 iyon noon," obserbasyon ni Mateo. "Naalala mo ba, Daddy, na nahimik kami kapag nadarama namin ang takot?" Lubos na naantig si Marco sa pagkakita kung gaano nakaunlad ang kanyang mga anak, hindi lamang sa pagtagumpayan ng kanilang personal na mga hadlang, kundi ngayon ay ginagamit nila ang kanilang karanasan upang magbigay aliw sa iba. Sila ay nagiging mga maliit na halimbawa ng malasakit. "Anong paraan ang gagamitin ninyo upang tulungan siya?" tanong niya.
Plano naming ipakita na ligtas ang kapaligirang ito, sagot ni Leonardo nang may paninindigan. Palaging itinuturo sa amin ni Lola Esperanza na tumutulong tayo sa pamamagitan ng lambing, hindi sa puwersa. Dahan-dahang lumapit ang tatlong bata kay Luca. Umupo si Leonardo sa tabi niya at nagsimulang gumuhit ng tahimik. Kinuha ni Mateo ang isang librong may larawan at mahinahong binuklat ito. Si Tomaso ay nanatiling malapit, nagbibigay lamang ng presensya nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Unti-unti, tumigil si Luca sa pag-iyak at sinimulang obserbahan ang ginagawa ng mga bata. Halos hindi niya namamalayan, dahan-dahan siyang lumapit upang mas makita ang guhit ni Leonardo. Gusto mo bang gumuhit din? Mahinang inabot ni Leonardo ang krayola sa kanya. Nag-aatubili si Luca sandali, pagkatapos ay tinanggap ang krayola. Sa loob ng ilang minuto, gumagawa na siya ng mga larawan kasama ang tatlong kapatid na parang matagal na silang magkakaibigan. Tingnan ninyo iyan, puna ni Esperanza nang pumasok sa silid, kislap ang mga mata sa pagmamalaki. Ang aking maliliit na katulong ay isinasagawa ang aking tungkulin. Tinuturo kami ng pinakamahusay na guro sa buong mundo, ani Tomaso, niyakap siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang kilalang mag-asawa, ang mga magulang ni Luca, sina Dr. Andrea at Dr. Julia Esposito, na dinala ang kanilang anak para sa pagsusuri matapos ang mga buwang walang sayang interbensyon sa iba pang lugar. Paano niya nagawa na gumuhit? Tanong ni Dr. Julia nang may pagtataka. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa ibang bata, kailanman. Nasa pamamaraan ng susi, paliwanag ni Esperanza ng kalmado. Ang mga bata ay nakakaranas ng paggaling sa pamamagitan ng halimbawa ng iba na nakalampas sa parehong pagsubok. At ang aming mga anak ay buhay na patunay ng katotohanan iyon, dagdag ni Marco nang may malinaw na pagmamalaki. 12 buwan na ang nakalipas, nasa parehong kalagayan sila tulad ni Luca ngayon. Namangha si Dr. Andrea habang natural na nakikihalubilo ang kanyang anak sa triplets. Sa loob lamang ng isang kapat ng oras, nakamit ninyo ang higit pa kaysa sa ilang buwang tradisyonal na paggamot. Ganito ito dahil hindi niya nakikita ang kanyang sarili na naiiba rito, paliwanag ni Leonardo nang may kapayapaan ng isip ng 12 taong gulang na kalahating taon. Bawat tao na dumating dito ay minsang katulad niya. Ang diretsyo at malalim na pahayag ni Leonardo ay tumagos sa puso ng mga magulang ni Luca. Napaluha si Dr. Julia, labis ang damdamin. Maaari ko ba siyang mairehistro agad? Tanong niya. Siyempre, sagot ni Esperanza ng may mainit na ngiti. Ngunit dapat ninyong maunawaan, hindi kami gumagawa ng milagro rito. Nag-aalok kami ng pagmamahal. At ang pagmamahal ay nangangailangan ng oras na kailangan upang makamit ang paggaling. Gaano katagal bago nagsimulang magpakita ng pagbabago ang inyong mga anak? Tanong ni Dr. Andrea kay Marco. Teknikal na pagsasabi, ilang linggo lamang. Ngunit sa totoo lang, nagsimula ang proseso ng paggaling sa mismong sandaling unang nasilayan ng kanilang mga mata ang pag-asa. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Luca kay Esperanza at bumulong ng halos di marinig. Salamat po. Iyon ang kanyang unang mga salita na binitiwan sa loob ng mga pader na ito. Tuluyang napaluha ang kanyang mga magulang. Luca, sigaw ni Dr. Julia, nagsalita ka ba? Nagsalita po ako, kinumpirma ni Luca, may kaunting katiyakan ng tinig. Pwede po ba akong bumalik bukas? Araw-araw kung iyon ang ninanais mo, sagot ni Esperanza, mahinahong hinahaplos ang kanyang buhok. Nagpalitan ng sulyap sina Leonardo, Mateo at Tomaso at ngumiti sa isa't isa. Alam nila na saksing nila ang pagsilang ng isa pang kamanghamanghang pagbabago. Daddy,
Dali-daling lumapit si Tomaso kay Marco. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ipinadala ni Mami si Lola Esperanza para hanapin tayo. Anong ibig mong sabihin, anak ko? Dahil naiintindihan ni Mami na matapos tayong pagalingin, makakatulong rin tayo sa ibang bata, tulad ng pagtulong ni Lola Esperanza sa kanya noong bata pa siya. Ang lalim ng pag-unawa ni Tomaso ay lubos na humaplos sa damdamin ng lahat. Lumuhod si Marco sa taas ng kanyang anak at mahigpit siyang niyakap. Nalaman mo na, batang matalino, talaga namang pinlano ni Mami ang lahat, hindi ba? Tama po siya, sabay-sabay na sagot ng tatlong bata, at ngayon naging pamilyang nakatuon sa paggaling ng iba tayo. Tumawa si Esperanza habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Pamilyang nakatuon sa paggaling, napakagandang paglalarawan iyon sa atin. Lumapit si Dr. Andrea kay Marco. Ginoong Ferretti, ang naitatag ninyo rito ay tunay na makabagong proyekto. Nais kong malaman kung handa kayong palawakin pa ang inisyatibang ito. Ano eksakto ang nasa isip ninyo? Representante ako ng isang pandaigdigang organisasyon na sumusuporta sa mga makabagong proyekto sa edukasyon. Layunin naming ipalaganap ang modelo ng Speranza School sa buong mundo. Sa buong mundo? Huminga si Speranza, hindi makapaniwala. Tumpak! Nakapagsimula na kami ng pakikipagtulungan sa Estados Unidos, Pransya at Japan. Lahat ay sabik na ipatupad ang programang ito. Tumingin si Marco kay Esperanza na nanatiling nakatayo ng tila hindi makapaniwala, pilit iniintindi ang lawak ng mungkahing iyon. Paano mo nararamdaman ito, Esperanza? Mahinang tanong ni Marco. Naniniwala ako na si Chiara ay nakatingin sa atin mula sa langit. Sagot niya, labis ang pagkilos ng damdamin. At handa kaming makilahok, anunsyo ni Leonardo. Ipapakita natin sa mga bata sa buong mundo kung paano matagpuan ang kanilang tinig. At kung paano maramdaman ang kagalakan, dagdag ni Mateo. At kung paano mapagtagumpayan ang kanilang mga takot, pagtatapos ni Tomaso. Hapon yon, habang bumababa ang gintong sikat ng araw sa bilan na naging kanlungan ng pag-asa, tumayo si Marco at pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro sa hardin kasama si Luca at iba pang mga bata mula sa paaralan. Lahat sila ay tumatawa, lahat ay nagsasalita, lahat ay muling nabuhay sa himala ng walang katangihang pagmamahal. Lumapit si Esperanza sa kanyang tabi, hawak ang isang lumang larawan. Ito ay ang parehong larawan ni Chiara noong siya ay bata. Ang eksaktong ipinakita niya kay Marco ilang buwan ang nakalipas. Marco, maaari ba akong magbahagi ng isang lihim sa iyo? Oo, sige. Nung unang araw na nakita ko si Chiara, nakatayo siya sa eksaktong lugar kung saan unang nasilayan ko ang iyong mga anak, sa ilalim ng parehong puno, sulyap sa parehong bintana. Ibig kong sabihin ang ilang kwento ay umiikot lamang, paliwanag ni Esperanza. Ginabay ako ni Chiara patungo sa inyong mga anak upang makumpleto ang isang paglalakbay na nagsimula 2 dekada na ang nakalipas. Tiningnan ni Marco ang kanyang mga anak at naunawaan, walang isang bagay sa lahat ng ito ang nangyari ng basta-basta. Tadhana ito mula sa simula. Pagmamahal ito, tahimik na inihanda ang sariling himala. Ano ang susunod? Tanong niya ng malakas. Susunod, magsisimula tayo ng bagong siklo, sagot ni Esperanza. Sa bawat batang ating aalagaan, bawat pamilyang ating pagbabalikin, bawat tinig na ating paglaya. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumakbo ang triplets, pawis na pawis at nakangiti matapos ang isang masayang hapon. Daddy, Lola, sigaw ni Leonardo ng may kasabikan. Sinabi ni Luca na gusto niyang maging aming puso kapatid. At pinayagan na namin siya, dagdag ni Mateo, dahil ang pamilya ay hindi lang ang mga taong isinilang mo.
Dahan-dahang sabi ni Tomaso, ito ay ang mga taong pinakamamahal mo. Nagpalitan ng sulyap sina Marco at Speranza na uunawaan na perpekto nang naipahayag ng batang lalaki ang diwa ng lahat ng kanilang itinatag ng magkakasama. Isang pamilyang pinili, isang pamilyang naging buo sa pamamagitan ng paggaling. Isang pamilyang ngayon ay nakatuon sa pagbibigay ng paggaling sa iba. Tumingala si Marco sa gabi kung saan unti-unti nang lumilitaw ang mga unang bituin. Salamat, Chiara, bumulong siya. Sa lahat ng bagay,